この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hello, what's up mga Popkins? Basta. Ito, nagbabalik na naman kami. Actually, yung the episode before this, yung driving ni Tito Rapi. I think it was parang 2 weeks ago. Yung ginawa natin yun. Update pala sa driving. Ngayon, bumagsak ako. What the fuck? Ano nangyari? Hindi, masama niyan. Hindi ako bumagsak sa driving mismo eh. Yung pre-driving. Theoretical. Ano yun? Yung Hindi. prepare? Yung check ko yung buong kotse. Damn. Yung ano to? Blow bagets ba yun? Yan. Basically, yung parang nga sabi nga nung instructor no, na talaga treat every car like your own bago ka mag-travel talaga. Okay. Titignan mo lahat. Iba ba yun doon sa treat every car like a loaded gun? Kaya iba yun. Yun naman sobrang dahan-dahan mo naman nun. Tipong under ka na speed limit naman yun, yung mga ganun. Kasi, paano ba? Kapag yung sarili mo naman kasing sasakyan, alam mo naman kung paano, kuwari, kung may sakit ba yun, o kung ano, kabisado mo na yun eh. Pero ipapacheck talaga sa'yo lahat? Parang ganun. Pati yung oil, ganun? Yung oil, di ko ginawa talaga. Wala talaga ginawa, pero di ko sure. Pero gawin ko na lang next time. Kasi Next kasama time yun sa naman. blow bag eh. Pwede, Ayun. Kasi, iba yung style nung examination naman na ginawa nung panahon ko, which is, grabe yung dati pa. 2008? Parang gano'n, 2008 yata ako nagkaroon ng lisensya bago pa ako mag-18. 17 pa lang ako na may lisensya na ako eh. Pero yun, doon sa, paglilisensya naman kasi importante na rin talaga maghigpit ngayon. Grabe yung grabe yung negligence ng ibang drivers. Amin ko naman na mali ko yun. Pero negligence in pertaining to safety of other people yung sinasabi ko, hindi yung sa Hindi, pero kung halimbawa kasi hindi ka nag-check ng sasakyan mo, rin kasi yun eh. Palagay ko, Siguro- factor din siya para pag-ingatan yung ibang tao at the same time yung sarili mo. So, siguro pag long drive. Oo. Pero katulad nun, kunwari, nung nag-work ako along Pasig, tapos Nung time everyday, na yun, everyday, chinecheck ko naman ng yung fluid. Brake check. Oo. Basta lahat ng fluids, tapos yung, kunwari, bago ako umalis ng, street natin, chinecheck ko yung brakes, ganun. Pero Pero, check yung brakes. kunwari, yung ipapump mo siya ng, let's say, may travel yung pag tinapakan mo yung brake, hanggang sa magsagad, di ba? Ang gaano kalalim. Aso habang umaandar pala. I-gauge Check mo. mo kung kumakapit ba yung brake at 25% depression, 50%. Pag 100% depression, delikado yun, tol. Bakal to bakal na yun. wala na siyang, rubber. May Hindi, gawin yung- dapat yun, di ba? Hindi. Yung brake pads niya, parang ganun. So, okay naman kasi kapag ganun, talagang required yan. Lalo na yung operation ng sasakyan mo kasi considered as heavy machinery ba yan? Kasi yung forklift nga considered as heavy machinery na yun eh. Kailangan mo ba ng driver's license para makasakay ng forklift? Oo, may Professional nga kailangan dun eh. may professional license Oo, okay. as in. Kasi Kahit na indoor lang yun, Kasi kung ano yung kaya niyang buhatin. Okay. Yun yung weight. Tsaka Kasi nakakita lang ako ng, yung recent memory, ang huli kong kita ng forklift, nung pumunta tayo ng Landers, na Tito Edong. Tsaka katakot-takot na safety regulations ang aaralin mo kapag forklift operator ka. Nakita ko nga yung forklift operator, naka-helmet siya talaga, tapos kompleto. High yung vis, oo. tapos lahat ng Full training. gear, Oo. oo. Mas mahirap mag-operate ng forklift kaysa sa truck. Yun ang So, okay. ayun, in recent news, nga pala, ang daming sunog dito sa Marikina lately. Pagpatak lang ng March, tol. Di ba, Fire Prevention Month nga dapat ngayon di Oo ba? nga eh. Ando nga ako nun, sa ilog ako lang, papahinga lang, kumakain. Ah. Ayun, Sunday ba yan?
Sunday ata o Sabado ng umaga. Yun, yung buong tulay ng Marikina, yung galing Riverbank. Kasi puno yun, no? Parang parang may convention sports center ng mga iba't ibang city ng puro fire truck iba-iba. Oo. Iba't ibang cities nakalagay, nakasulat. At kami, may sunog ba? Ang dami. Tapos pagtingin ko, may mga balloons. Yung nga pala. Oo, dumaan din yun sa sa tapat ng tindahan ko. Yung mga galing Cainta, mga galing Pasig yun. Oo, galing Pasig, galing ano ba to? Yung QC. Galing QC yun. Doon dumadaan doon sa may tapat ng tindahan ko na yun. Kanina, meron na naman. Actually, dito lang sa village natin, di ba? At medyo nakakabahala kasi almost every other day meron bago na namang sunog. So, mga pumpkins, yung fire prevention natin, wag nating papabayaan. Lalo na yung kunwari, flammable yung bahay nyo. Diba? Gawa sa kahoy, light material, ganyan. So, ayun, wag na lang kayong mag-iiwan ng kung anong apoy or source ng source ng ignition. Kasi, may apoy din na hindi nanggagaling mula sa ignition na kapabayaan ng tao. Minsan kasi sa peste. Kunwari, daga, nginat-ngat yung wire sa kisame. Actually, yung relatives ko, 2 days ago, buti na lang nakita nung kapitbahay nila umuusok yung bubong. Yung kisame nila. Kasi di ba yung kisame tsaka bubong may gap yun para mag-vent ng hot air. Doon daw lumalabas curtains na ng usok. So may na-short naagapan naman kasi na-short ang so, sabi nung ang fuse. Bale, okay. So ang sabi nung Bureau of Fire Protection doon sa kanila, daga daw yung cause kasi nakakita sila ng maraming droppings ng daga sa kisame. Tapos dun lang din sa kisame yung may pinakamalaking damage. Malapit sa sa light switch, parang ganun. So ayun, Fire Prevention Month, seryosohin talaga kasi this is no joke, pare, 'di ba? Kapag yung nasunugan kayo, may kasabihan tayo sa Tagalog, sa tropa natin. Oo nga pala, yung isang tropa natin na ang kasama sa Tito Tea Time cast dapat 'yon. 5 years. 5 years na, December. 2018 yun. Tama. 6 years. December nga. December. 6 years. Magsi 6 years ng nag-depart yung isang member ng tropa namin na sa house fire. Siya nawala. So take your fire safety seriously, kids. Nakaligtas siya kaso. Kaso nga lang the survival rate of any burn victim. Yep. Burn na talaga. Nakadepende rin talaga sa sa recovery rate. Yep. Ayun nga. Mahirap pang pagdaanan yung ganun para doon sa tropa natin tsaka doon sa pamilya niya. Ayun, mahirap mawalan ng tropa. Maayos na kaibigan, Oo. Kasi yun nga, nagkaroon ng konting kapabayaan dun sa fire safety dun sa bahay, nag-cause ng fire, edi yun ang nangyari. Okay pa sana, kaso nga lang hindi na nangyari, di ba? Hindi na nag-recover, parang ganun. Parang hindi ko na kaya yung topic natin. So, to just prevent that, hindi, yun lang naman, kasi March fire prevention. Partida yun, December sa kanya nangyari yun, no? Oo nga. Tutuusin, malamig na yun, talagang. Dapat umulan pala, no? Kaso nga lang, hindi, di ba? Hindi talaga. So, ayun. Yun, basta mag-ingat na lang kayo sa apoy. Huwag kayong maglalaro ng apoy, kids. Lalo na yung mga pumpkin natin na Pero kung gusto yung kung meron kayong tita tas gustong makipaglaro ng apoy ng tita niya sa amin. Sa atin. Willing si Tito pa makipaglaro ng Hindi mo mas ready. Yung ibang mga tito dyan. Mga tita. Mga tita. Mga tita. Basta po single and willing. Pero in fairness, kanina may nakasabay ako sa jeep ng magandang tita. Pauwi. Galing kasi ako ng work ngayon mga pumpkin. Kaya ayun. Sinare ko lang. Wala lang. Alam mo, naalala ko sa sinabi mo, di ba, nakakita ka ng magandang tita. Ako naman, akala ko nakakita ako ng magandang tita. Tito pala. Hindi. Kasi di ba, meron akong snack bar.
snack bar na tawag sa kanya ngayon. Wow. So, meron ako Social. snack bar, diba? So, ako yung nagtatao doon. So, ako yung nagpe-prepare ng mga snacks, ganyan, kapag umu-order yung mga tao. Actually, dahil March na, meron na akong, halo-halo. Tsaka yung mekos-mekos na soda, yung parang katulad sa mga Indiano. Basta, masarap yun. Malinis. Hindi kinamay. Hindi nakaganon sa cup. Oo, hindi nakasawsaw yung kamay sa cup. Sa labas ng cup. Oh, so eto sa tindahan ko may pumupunta na akala ko tita. Tapos so okay siya, cute siya, may itsura naman sa hindi ko kasi maano na bata. Oh. Mature yung itsura niya. Tapos palagi siyang pumupunta sa akin doon mga 7, 8 PM. Kaya galing sa school kasi. Hindi, nakapambahay na. Okay. Nakapambahay na. Tapos yung nakita ko, senior high pala. Patay tayo dyan, tol. Hindi pwede. Pumunta naka-uniform. Tanghali. So, ang sabi sa akin, Kuya, dito ako magla-lunch. Sabi ko, okay. Diba? At least, hindi. Ganun. Hindi kasi, it links to another topic na yung generation ngayon, yung the later generation than us, Gen Y tayo, di ba? Gen Z. Gen Z. So, Gen Z. Yung mga, nasa kalagitnaan ng Gen Z, hindi naman yung younger end ng Gen Z. So, etong mga mature looking sila. Kumpara dun sa mga, generation natin. Kasi, palagay ko nung generation natin, pa tayo yung bata, mukhang bata talaga. Mukhang bata tayo. Hanggang sa mag-20 tayo. 22. Mukha tayong bata noon eh. Eh, yung mga bata ngayon, medyo na sila eh. Mature silang maggayak. Nasa fashion siguro. Siguro, nasa fashion din. Panahon, Actually, last year, yung bagong semi-kalbo ako. Kasi nga, nag-ahit din ako full, Kasi yung damit ko yung simple lang, maluwag kasi mainit na summer, diba? Tapos shorts ko, tapos naka-chelas, nanood ako sine. Tinanong pa yung ID ko. Oh, wow. Fuck. Ay, wow. Napagano na kayo? You flatter me. Parang baligtad, kung kailan tayo naging legal age nung tinanong yung ID natin. Naalala ko, nakapasok tayo nun sa, alam nyo na, di ba? Oo. Nang hindi hiningi yung ID natin, di ba? I mean, minsan lang minsan lang naman tayo mag R18 noon, pero alam niyo, minsan iniisip ko tuloy, siguro pag bata ka, syempre ang gusto mong maging itsura, yung mature ka. Hindi, tsaka maaga tayong nag-ahit eh. 'Di ba? Hindi, ako late na. Depende kasi ako, sa totoo nga lang, napilitan nga lang ako mag-ahit dahil sa ROTC. I mean, nung 16 pa lang, 17, nagkakaroon na ako ng konting balbas-balbas eh. Kaya pinagkakamala na akong ako, ito na yun. Diba? Ito na hanggang ngayon, ito na yun, 20s ko. Yung never kumapal. Yung bigote ng Mongolian, yung Mr. Han ba yun? Wala rin sa kita sa akin Ako actually gusto ko yung ganun eh. Nung bagong tumutubo yung balbas bigote ko, ganun din eh. Yung parang ito lang buhok ko, pero mahaba dito sa mukha. Tapos, syempre, pagka nag-military training ka, hihingin sa'yo na kailangan clean cut. So, naka 3x4 ako, tapos ahit lahat yung balbas at bigote. Kaso, pag tubo niya ulit, alam niyo yun, yung kumakapal yung strand ng buhok. Kaya, ayun, kailangan ko na sa tuloy ahitin kung hindi makati. Medyo nagba-backfire na nga yung pagpapatubo natin ng buhok. Kasi ang init na. Pag summer, nararamdaman ko talaga yun na parang bakit ba ako nagpapatubo ng buhok. Tapos, karaniwan, pag malapit, wag yung hindi ko na talaga kayang init, nagpapagupit din naman ako. Oo, hindi, I mean, ako kasi gusto kong may balbas ako. Gusto kong may balbas ako kasi okay yung itsura ko kapag may balbas. Pag yung wala kasi nagkakaroon ka ng jawline eh. Oo, nagkakaroon ako ng jawline, totoo. Nakakatulong yan sa pag-contour. Kasi kapag wala akong balbas, tol, mukha akong Ninong Ray. Yung connect, hindi ko sinasabing gano'n si Ninong Ray, pero connected. Makinis yung mukha ni Ninong Ray eh. Makinis ka din. Yung balbas niya nandito lang sa dulo ng baba. Tapos yung bigote niya katulad ko, parang Mongolian din yung bigote niya. Pino lang, Oo, kaya nagmumukha akong Ninong Ray. So, minsan, pumipila ako sa grocery, tapos, siyempre, magbabayad na, di ba? Doon sa ako naman, palagi akong nakaitim na t-shirt minsan sa labas. Ninong Ray nga. Tapos nakasombrero akong ganon. Tapos nakasalamin pa ako, di ba? Hindi lang bilog yung salamin ko, di ba? Tapos clean shaven ako noon eh. Minsan kasi sa videos ni Ninong Ray clean shaven siya, di ba?
Ganyan. Tapos hindi ganun kahaba yung buhok niya minsan. Minsan nagtatabas din siya, pero minsan medyo long back. Merong ganyan. meron nung mga unang videos niya from 2 years, 3 years ago. Oo. Nagpapagupit siya yung nag-feature pa siya ng mga motor niya. Oo. Pagka parang nag-travel vlog siya. Kasi naalala ko yung Paris episode niya. Yung naghanap siya ng masasarap na Paris within Metro Manila. Oh, yun nga. Alam ko maiksi ang buhok So, niya. isang beses, tinignan pa ako ng masama nung cashier, parang Ninong Ray? Parang ganun yung bulong niya. Hindi mo naman sinasadyang gayahin yung itsura. Oo. Kasi may pinsan ko, di ba pinsan ko nandito, di ba? Nakikitira kasi may school na malapit. Nung una ka nakita nun sa beach, parang before pandemic, bata pa siya. Alam mo nang tanong, hindi, last year din pala, pumunta tayo, di ba? Alam mo nang tanong niya, Kuya, si ano ba yun? Kuya Rafi, si ano ba yun? Yung singer ng mayonnaise. Parang napagkamalan ako si Monty. Kasi last year, usong-uso yung ano, di ba? Bumalik yung ano, di ba? Jopay, Oo. Ginawa nga natin yun sa isang video natin nung pumunta tayo doon. Dapat pala naloko ko no? Bakit hindi, di ba? Tapos na mo, amin na yung mic. Hindi, kaso nga matangkad kasi si Monty. Matangkad yan, parang, I don't know, 6'10", 6'11". Kulang. 6'10". Ay, 5'10", ano, basketball player. Mga ganun, 5'10", sorry. Kulang 6 nga, kulang. Halos 6. Mga 5'10", 5'11", ang laki ni Monty. Kasi nakakasalubong ko na rin yan sa backstage, di ba? Nung nagbabanda-banda pa tayo. Yun. Ayan, ano nga ulit yung topic ulit natin? Okay, ano tayo? Tawag dito, ang napag-usapan natin, Sorry. medyo biglaan lang din to. Ayun nga kasi merong recent na nangyari. So gagawa tayo ngayon ng, actually semi-tribute lang kasi, hindi naman natin masasabing tribute. Hindi siya technically tribute, parang remembering lang. Kasi hindi siya kumpletong tribute, hindi natin siya matawag na tribute, quote-unquote, dahil hindi natin alam lahat ng works niya. In fact, siguro kung sabihin niyo pangalan, tagal. okay, sorry. si Sensei Akira Toriyama. Oo. So, recently, kung mabalitaan ninyo, yumao na. Oo. Okay, lumipat na sa ibang daigdig, sa kabilang daigdig. Itong si Sensei Akira Toriyama. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam, kalat na kalat siya sa balita actually. Pumunta na siya doon sa Dragon Bridge na ang haba-haba. Yung pinupuntahan ni Goku. Snake Road. Snake Road, yun. Kaya pwede na siya dumaan doon, sa ulo na siya kagad. Agad-agad. Mahirap yun. Hindi, malay yun, sa Planet Biro siya ngayon, di ba, nagte-training. Siya. Ng Ultra Instinct. May nag-drawing pa magkasama ng tatlo. Yung creator ng Yu-Gi-Oh! Tsaka ng Berserker. Yu-Gi-Oh! Berserk, siya. Sila tatlo. Tapos, meron pa Sino isa? Hunter x Hunter? Wala pa. Hindi pa? Buhay pa yun. Sorry po. Pero naalala ko, kasi yung lumalabas ngayon naman may issue sa Flame of Recca? Hindi. Buhay pa rin. Basta yung mga mag-tribute ngayon mga tao, di ba, sa kanya, sa social media. Puta, gamit AI art. Mahirap yun. Parang, Una-unang napansin nun, yung AI art, di ba? Ganda ng drawing. Kala mo art talaga, na parang, hand-drawn, or parang computer hand-drawn lang din. Binilang ko, ba't siya yung Dragon Ball? Siyam. Kasi natin isa lang star, AI. Hindi, I mean, gets ko yun. Okay lang naman kasi sa akin yung nila, AI art. Pero, lagyan nila ng tag. Na hindi siya, talagang siya, AI generated talaga. Lagyan mo ng parang hashtag AI art, parang ganun. Para alam kagad ng mga tao, one look pa lang. Natawan-tawa ako doon sa yung somebody check on Mexico. May Akira Toriyama died, somebody check on Mexico. Merong chismis. Kasi baka magkaroon ng cartel wars dahil chismis nga, nabasa ko rin parang kahapon yata nung isang araw na nag-ceasefire daw yung mga gang doon. Dahil doon sa nangyari nga kay... Tapos may kaakibat na na Goku na lumilipad na may hawak na flag ng Mexico over the planet Earth. Nag-ceasefire daw yung mga gang sa Mexico in honor of Akira Toriyama. Sana totoo, pero malamang meme yun. Malamang meme. Pero alam niyo, hindi ako magtataka kung sakali kasi ang naging influence ni Akira Toriyama sa lahat ng bata, sa generation natin, sa buong daigdig. Ewan ko, siguro konting-konti lang yung hindi makakakilala sa kanya na batang kasing edad natin. Kasi Dragon Ball Z, maybe Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, ang span ang tagal. Pero alam mo, palagay ko pinakasikat siya sa, 'di ba? Japan, of course, 'di ba? Siyempre, Tapos Japan. May sa China, Southeast Asia. Southeast Asia. Tapos
sa Latin America, tapos sa mga Black Americans. Yun yung ano kasi. Yung main demographic. Yun yung main demographic niya kasi yun yung nakikita ko mga nagpo-post eh. Di ba? Makikita mo yung mga black people sa Amerika nagpo-post ng mga tribute nila. Kasi sila yung mga pinakagusto nila yan, yung mga Dragon Ball, Naruto, di ba? Yun yung palagi mo makikita ng mga short videos na ginagaya nila. Actually, ang astig nga eh. Tapos makikita mo naman yung yung pinaka-translated, pinakamaraming translations ng Dragon Ball is into Spanish talaga. Latin Portuguese American or Spanish. Oo. May mga Brazilian pa nga na Portuguese. Portuguese, 'di ba? Yun nga. So makikita mo talaga yung influence ni Akira Toriyama doon sa mga bata na ganoon, 'di ba? Ako nga iniisip ko kasi 'di ba nanonood ako ng MMA, UFC. Marami doon mga Brazilian, 'di ba? Nagwa-wonder ako, ano kaya inspiration kaya nila si Goku para maging mixed martial artist? Malay natin, 'di ba? Kasi maraming South Americans ang nasa field ng mixed martial arts eh. In fact, yung Brazilian Jiu-Jitsu, nandun yung pangalan niya, Brazil eh. Diba? So, maaring coincidence lang, maaring hindi naman talaga related, pero posible eh. Kasi mga kasing edad, malalapit yung edad natin eh. Nung time ng 1984 nga ba ang Dragon Ball? Paki-correct nyo na lang ako kung 84, 85, 86. Parang 80s yung manga eh. Oo, yung manga mismo. Tapos alam natin yung closeness ng Brazil sa Japan. Meron silang particular na international tie talaga na malapit sa isa't isa. Kulit nga eh. Di ba? Ang layo, no? Pero close sila sa isa't isa. So, hindi kataka-taka na unang makarating doon yung mga manga ng Dragon Ball nung time na yon. Siguro. Kahapon nga parang in-cross reference namin ni Tito Rapi yung memories. Particularly yung sa akin. Kasi hindi pa ako nag-aaral, aware ako na nanonood ako ng Dragon Ball ng Sabado ng hapon. Dragon Ball Z pala. Kasi alam ko talaga, correct me if I'm wrong, mga pumpkin tsaka mga kapwa titos and titas. Pero aware ako na nauna ang Dragon Ball Z palabas sa Channel 9. 1991 yung Dragon Ball Z bago mag-Dragon Ball. Oo, kasi ang Dragon Ball, grade 3 na ako noon, pinagkikwentuhan namin sa school yun. Sa Dragon Ball Z, wala akong kukwentuhan eh. Kasi una sa lahat, English siya. So, hindi ko siya naiintindihan. Anong channel to? RPN? RPN. Sabado ng hapon or Sabado ng umaga. Basta ganun. Unholy hour. Kasi, para makapanood ako ng cartoon nun, kailangan di nanonood ng balita ang tatay ko. So, kailangan, it's either umaga, kasi kung Sabado yon tanghali Itbulaga sa Channel 2. It's the remote control wars. Tapos, pag hapon, kailangan nandun yung cartoon kasi sa Channel 2 Itbulaga? Channel 2 Itbulaga nung bata ako. Hindi, lumipat din yun eventually. So, yun. Ano nga yun eh, tawag dito. Basta yun, so yung Dragon Ball, ang inabutan ko nun, hindi nga yung Raditz eh. Kasi yung Raditz, alam ko yung opening. Okay? Pero hindi yun ang inabutan ko. Nung mismo nga bata ako, naaalala ko yun, ang una kong napanood na episode, yung bumaba si Nappa at si Vegeta dito sa mundo. Yun ang una kong napanood na episode nun. Okay. Kaya naging idol ko nung si Gohan, kasi nung alam ko nung time na yun, wala na si Goku. Kasi namatay siya nung Raditz arc eh. Kasi nga tinira siya nung beam ni Piccolo. Oo, yun. Kasi kailangan i-restrain niya si Raditz para tamaan si Raditz. So pati siya tinamaan. Yun ba yung nakahiga lang si Goku na matagal? Alam ko yun. Hindi siya patay, pero nakahiga lang kay Roshi. Pwede, pero fatal yun. Alam ko namatay siya doon. Patay talaga siya doon. So yun. Kaya nung time na yun, si Gohan yung bida. Kasi nasa Snake Road nun si Goku eh. Yun ba yung yung parang gumagawa siya ng mga kung ano-anong kabutihan tapos tinatago niya yung identity niya, parang ganun. Teen Gohan na yun. Iba yun. Iba yun. Bago mag-Majin Buu yun. After na Cell na yun. Tama yun. After Cell yun. Before Cell itong sinasabi ko, before pagbaba Cell. ng Saiyan. At Saiyan arc to, tsaka Frieza arc. Yun yung gitna ng Frieza tsaka Cell. Yun yung filler noon. So namatay si Goku, nabuhay ulit siya. Di pa. Before pa pala. Diba, bumaba sila Vegeta. Bago mag-Frieza pala. Wala si Goku na nun, patay na siya nun, alam. Oo, so gitna pa ng gitna ng Cell, Piccolo tsaka Cell. Oo, Piccolo tsaka Cell. Frieza. Piccolo Frieza kasi nang nabuhay ulit si Goku, papunta na sila sa Namek eh. Diba? Yun. Kaya yung nakalaban ni Nappa yung 5 eh. Si Gohan, si Krillin, Tenchin Han, si Piccolo tsaka si Chaozu. Si yung hindi kasama sa tournament. Yamcha. Favorite the strongest human, tol. Human siya. Di ba si Krillin ang strongest human? Si Krillin. Hindi, baka si Roshi. Si Roshi pwede.
Kasi tatlo silang humans na nakakalaban eh. Si Roshi yung ba? Si Roshi. Tenchin Han, Si Roshi. Tenchin Han, si Roshi, Tsaka tsaka si si Hindi, Krillin. pero ngayon baka si Krillin na. Kasi Baka nga si- mag-retire na si ano eh. Si Roshi. Si Roshi talaga. Hindi sa counted mga si battle Android eh. 18 kasi augmented Android na siya. sila eh. Oo, Hindi sa Android counted. sila. Oo, augmented Technically, na. ano sila eh. Di ba nga, hiniling lang kay Shenron na tanggalin yung bomba sa loob nila. Tsaka alam ko yung mechanical parts eh. No, well, Sa Android nga, ganun kakaibang tao. plot armor yun para Iba mabuhay siya. ulit siya. Pero ano, Medyo hindi na weird lang winish na ano, make me a real boy! Parang Pero Pinocchio. iniwan pa rin yung makina nila sa loob na hindi sila nawawalan ng energy, di ba? Ah, okay. So, Kaya nga immortal sinalis- pa rin si Android 18. Silang dalawa, 17, 18. Cyborg. Kaya sinali sila, di sila cyborg. Android pa rin naman. Android. Android robot talaga. Robot sila ginawa muna bago naging tao eh. O Terminator, basically. Oo, robot muna tama. Kasi nga sa tournament, kaya sinama silang dalawa. Kasi nga di sila Oo. nawawalan ng energy technically. Mahina lang, pero di nawawalan. Grabe talaga yung impact ng Dragon Ball nun sa mga kabataan natin eh. No? God damn. Hanggang ngayon naman eh. Naalala ko pa yung first time na ginawa yung Genki Dama on screen. Busaga. Kasi- Kailangan talaga yung mga bata sa harap ng television. Oo, grabe. Di ba Sobra Fort Wall talaga yun. Di ba si mismo si Goku nagsabi Teka lang, na nun? hindi Busaga yun, tol. Busaga yun, Brad. Hindi ba Frieza yun? Hindi, Boo yun. Busaga. Kay Boo yun. Kasi ang Ay, di, Frieza, kay Frieza din. Frieza. Yun yung una. Yun yung una. Tapos ginawa niya yun kasi yun yung lumaki na yung braso ni Frieza. Frieza, oo. Tapos nawala na yung Super Saiyan niya nun. Oo. Natapos na, oo. Nanghina na siya kasi back first time niya Pang transform. i-self-destruct na niya yung planeta. planet. Kasi yun, kinalaban nila Piccolo muna si Frieza para lang maipon muna yun. Oo, di ba? Kasi namatay si Clearin dun eh. Pero mas malakas yung Kibu. Oo. Mas malakas yung Kibu na naipon niya nun. Hindi, naging Super Saiyan siya nung namatay si Krillin. Oo. yun Doon ang sila dahilan trigger. nun, yun ang trigger Oo. nun, oo. Yun. Tapos, di ba, Genki Dama, pucha, shit, medyo mangiyak-ngiyak pa ako nun. Isa nung Busaga na, eto na, nahook na rin yung tatay ko. So, kaming ng tatlo, yung kalaban ni Ermat sa remote Sa TV. Oo, so, unanimous decision na halos yun via democratic vote. Ang 3 ganda- versus 1. Ang ganda kasi ng oras ng Dragon Ball nun, halos prime time yun, kadikit ng 4:30. balita eh. 4:30 pa. Oo, I mean, pagka uwi mo sa school, takbo ka agad sa TV, tapos umupo ka na, di ba? Yun na yun eh. Yung, pagtapos na yung afternoon classes, hindi, 5:30 yata yun, parang Parang ganun. ganun. Basta mga Parang 5 6 p.m. ang balita Ang eh. balita. lang. Basta malapit, Oo. basta Lagi, sobrang lagi lapit niya. balita. It's either siya mismo yung kasunod ng balita, kasunod niya mismo yung balita o kaya meron pang isang anime na kasunod ng balita. Yung time ng GMA, ang ganda-ganda ng oras sa anime. Yes, Kasi anime pagka-top supremacy. D, Hindi kasi alam ko after ng balita, Pokemon nun eh. Pokemon. O Oo. kaya, yung iba pang palabas, Master of Tuwing Mosquito, Friday. Health Sa Teacher Friday. Nube, Friday, Pokemon Vision nun. of Escaflowne, tapos Friday ang Pokemon. Oo, ibalik Monster kaya nila yung Rancher. yung format na yun na one episode Wala na, wala pera. ano, Wala pera pa yung Mahal Pinas. kasi mag-import ng Ngayon, anime. ngayon kailangan na eh. Kaya lang bayaran lagi yung mga rights eh. Oh well, streaming mahigpit siguro ang Japan. streaming lahat, services lahat, na lang lahat. talaga streaming services na lang talaga yung Yep. natin na katulad nun yung mga Crunchyroll, Bilibili, ganyan. Oh, Bilibili, libre. Oh, libre, Bilibili, di ba? Sa Muse lang. Asia. Okay lang, may commercial, meron sa okay lang. Netflix. Oh, yeah, mga Netflix. anime, oo. Magaganda yung iba sa Netflix. May mga gems doon na Oo, na hindi pa na-explore pinag-uusapan ng mga tao masyado. Yeah, syempre. Yun, Tapos, naalala ko paano ba to? November 1 to. November 1. I think it was a Wednesday o Friday yung November 1 nito. Nasa nasa sementeryo kami. Tapos nanonood kami ng Dragon Ball sa alam mo yung di baterya na portable TV, Uso yun nun eh. handheld. Oo, grabe. I mean, ano pa yun? Philips ba yun? O parang gano'n Sony Ericsson? Parang kapareho siya ng mga ganun. portable DVD player ng mga Hindi, paano I mean, na yun. as in, TV tol, yung lang. screen niya 3 inches? Tapos meron siya extendable na antenna 3 inches, 4 inches yung screen. Oo. Tapos may naalala extendable ko yan. siya na tapos battery operated siya. I mean, nagdala kami noon. Bakit? Manonood kami Dragon Ball. We can't miss one episode of this thing kasi addict na addict kami at that point. Ano yun? Busaga yun. Tapos, ang alam ko, ang kalaban ni Goku, Yun ay pinakalas na talagang yung yung tagal parang na nun. devil na may M. Majin Vegeta. Si Majin. Hindi, Hindi. yung pink. Yung Oo, parang yung isang ginawa ni Bobby D. Na, Oo. Ano ba pangalan nung basta? Kalimutan ko eh. Madaling hanapin kung anuhin natin. Basta Pwede yung, mo na yung i-display, devil na oo. monster ni Bobby D, yun yung kalaban ni Goku nun. Alam mo yung katabi naming tent,
ganun sa amin kasi 'di ba hawak ni Papa yung yung TV tapos kaming dalawang magkapatid nandito sa balikat niya. Yung mga kapitbahay naming tent nando sa ibabaw din namin nakikiusyoso kasi putya may TV. Sabi, uy, Dragon Ball na, sabi ng mga bata. Eh di ending, siguro parang 15 tao yung nanonood ng Dragon Ball. Diba? Nilakasan nga ni Papa yung volume eh. Para marinig din nila, para may context yung nakikita nila. Alam ko nung time na yun sa GMA, doon unang napanood yung Busaga eh. Kasi sa... High school tayo nun, 2000 yun. Kasi sa RPN, Yes. hanggang cell lang eh. Ang pinalabas sa RPN eh. Hindi umabot doon sa Great Saiyaman. Ay, hindi. Yung GMA, napanood ko yung Bu. Ito ko napanood yun. Ay, Tagalog ko napanood yun it was 2000, Sa high school tayo. 8s, mga ganun. in first year. Ako mag-10. Kailan ba ako lumipat dito? 2004? 2003. 4, day 4 siya. Ako yung 2004. Okay, yung November 1 ng 2004 yun. 3. Okay. Hindi magkakakilala Hindi na pa tayo. tayo magkakilala. Uy, Hindi more pa or kami less, nakakalipat. Okay. November 5 kami lumipat dito, parang ganun. So, yung bakasyon after that. Bakasyon after that. Saka lang tayo nagkita-kita. Okay. Yun, sobrang addict namin sa Dragon Ball, man. Tapos, pagkatapos ng Busaga, biglang naputol. What? Wala naman talaga eh. Wala nang kasunod talaga eh. Yun ang katapusan. GT talaga yung sumunod na eh. GT talaga yung sumunod doon, di ba? Non-canon. Well, na-recognize siya recently, pero isa... parang alternate universe. Ano ba na? Alternate siya. Parang may guidance. Alternate timeline. timeline. Ibang universe ni Akira eh. May guidance lang ba ni Akira Toriyama yan? Hindi siya may gawa nun? Di siya directly Ang involved. alam ko, di ba? Parang madaling-madali na sila tapos si Akira Toriyama. Tinatamad pa ako. Parang gano'n eh, no? Siguro writer's block. Pwede Time na yun. Nag-capitalize lang siya. Pinaganda pa rin ng super yung ginawa nila. Super ang galing ng super. Tatawa ako doon sa nabasa ko. Parang ang ginagawa niya daw sa isang week. Di ba? Weekly yung niya. Serialization. Magpo-procrastinate daw siya ng 5 araw. Tapos on the last 2 days, sa kanya lang gagawin. Mag-isip lang siya for 5 days, as 2 days siya gagawa. Parang within 36 hours natatapos niya yung isang buong chapter. May ganun. Pero 5 days siyang nagpapahinga after isend yung yung manuscript. Yung Name. Well, Nami lang ba? Di ba siya na rin yung talagang overall mangaka ng Dragon Ball? Wala pero recent ibang lang. artist eh. Baka recent lang. Pero alam ko marami na rin siyang naging assistant nun eh. Alam ko nga si Kishimoto ba tsaka si Oda naging assistant niya? Hindi, parang sa Naging tropa niya. tropa. Alam ko kasi si Kishimoto, teka lang, nga ba? Parang may nakatawang post din nun eh. Parang pwede. every, di ba, sa isang, ilan ba yung arc sa Dragon Ball Z? 6, 7? Parang ganun. Parang every arc nag-iiba yung mata ni Goku eh. So, iba yung artist, parang ganun. Pwede. Kahit ako, pansin ko ng super eh. Parang mas lang bumilog mata ni Goku dito. Assistant. Yung una nakilala si Beerus. Mas mukhang ganun eh. Dati pa to nabasa ko, parang ginawa lang daw ni Akira Toriyama yung Super Saiyan kasi tinatamad na daw siyang i-ink yung ng buhok ni Goku. Pwede. Dati pa to eh. Parang 90s yun eh. 90s yung Super Saiyan parang ni-reveal niya na parang nilagyan ko ng transformation si Goku kasi nakakatamad ng mag-ink. Kulayan na lang. Medyo quirky si Toriyama kapag pag Pero okay lang. pag ini-interview siya, talagang palagi ko honest naman yung sinasagot niya or whatever. Kaya siguro super devastated din yung mga naging tropa niya na mangaka. Katulad nung kasi may official official statement si Oda tsaka si Kishimoto. Yung kay Oda 1 page. Yung kay Kishimoto 3 pages. Ang haba nung sinabi ni Kishimoto tungkol kay Oda. So, palagi ko talaga. Tungkol kay Toriyama. Oo. Kay Toriyama. Na talaga si Kishimoto, ano talaga siya? Sobrang respect talaga niya kay Toriyama. Yung Oda rin naman, di ba ang target niya nga ma-beat yung number of chapters ng Dragon Ball. Ganun niya pinapakita yung kanyang esteem doon sa kanyang yung respeto niya pala. Sa kanyang senior. I mean, gagawa ka kasi ng fight manga. Palagi ko mas madali siya kaysa doon sa ibang story-driven manga. Kasi fight manga yan eh. So, Maraming panels na magdo-drawing ka, hindi mo kailangan mag-isip masyado ng script.
Although, syempre, in itself, may hirap siya kasi mag-ano ka mag-drawing ka ng mga action lines So, medyo mahirap din yun. Tapos kailangan gawin mo siyang exciting enough para ma-keep yung audience mo. Kasi kung puro laban ka na lang ng puro laban, di ba? Senseless fights, di ba? Parang ganun. Kaso nga lang, syempre, alam mo yun, medyo nonsensical din yung story writing ni, Akira Toriyama Sensei, di ba? Medyo, parang, talaga, seryoso. Parang ganun mapapaganong ka minsan. Recently lang, 'di ba? Last year lang kasi 'di ba? Pinalabas yung Dragon Ball Super Heroes. 'Di ba? Beast Gohan at saka si Orange Piccolo, si Tito Rafi ayaw niya 'yan Pangalan Ayun kasi yung power level. Power level okay lang, pero pangalan doon na-trigger Hindi, sa totoo lang nagrereklamo rin yung mga fans kasi hindi din nila maintindihan kung ano yung power scaling sa Dragon Ball ngayon. Mahirap yung scaling ng power dun sa Dragon Ball dahil kailangan talaga palakas sila ng palakas, 'di ba? Hindi naman kumbaga tinatago yung fact na si Sensei Akira Toriyama maraming nakakalimutang mga detalye sa kanyang mga kwento. Okay, so alam niyo yun, pwedeng oversight. Kasi syempre, palagay ko bilang mangaka, bilang artist at saka story writer, si Sensei Toriyama, alam mo yun, medyo mas focus siya doon sa mga action scenes. Yung mga storya, hindi niya masyado siguro. Or kung ano yung magiging parang fun to read. Diba? Kung ano yung ma-appreciate ng mga fans niya, parang ganun. Alam niyo, diba, ito, hindi ko alam kung na-share ko na sa inyo, pero alam ko, nag-uusap tayo nito before Diba kasi sa Dragon Ball, ang kinuha niya yung Journey to the West, Sun Wukong, diba, yung si Goku. Parang wala namang sa hinagap niya nagagawin niyang alien si Goku pagdating ng Dragon Ball Z. Diba? Bigla na lang yung in-introduce yung Saiyan race. Diba? At recently ito, hindi ko alam kung alam na to ng maraming mga pumpkin natin. Pero recently nabasa ko lang to na ang planet Vegeta hindi nila home planet. Alam niyo ba yon? Ano yun? Hindi nila home planet, sinakop lang nila yon kasi sinira ng mga Saiyan yung sarili nilang planeta before. So, diba? Superman. Hindi lang. Sinira. Hindi nasira. Nasira yung pangalawa. Sinira ni Frieza kasi. Pero yung una, dahil nga sobrang war freak sila. War freak, sobrang gulo nila, nasira nila yung kanilang planeta, sariling planeta. Actually, hindi sila nagre-reproduce normally, di ba? Gumagawa sila ng nagre-reproduce Saiyajin sa capsule. May nanay si Goku. Ba't nasa glass, si Goku nun? Ano lang, siguro ini-incubate lang. Kasi si Vegeta ganun din oo. Nakakabit sa umbilical May nanay si Goku. Kaya nga. Pangalan ng nanay niya? Hindi, pinanganak siya. Alam ko pinapanganak sila Pero hindi, madaling naman tingnan natin sa Yun nga, basta nakakita lang ako ng snippets Pero meron talaga, I think it's connected with Broly din yung meron din ganun si Broly. Yung part nung story na yun. Siguro gaya nung sa Universe 6 kasi 'di ba, may mga babaeng Saiyan, 'di ba? In fact, doon sa kwento ng Tournament of Power, ilang babaeng Saiyan yun na doon, 3 yun. Madami. Lang, si Kaba, si Kefla yung pinagsama na ano yun? Risky talaga yung ibang names Sa Hindi, cauliflower yun. Cauliflower, tsaka parang, ewan ko. Cauliflower pala yun. Cauliflower. So, yun. Merong mga babaeng Saiyan. So, able sila hindi kagaya ng mga Namekian na, sila asexual. Yung mga Namekian Yung mga Saiyan, may mga babaeng Saiyan. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, nakalimutan ko yung pangalan nanay ni Goku Pero, basta yun. Yung mga lalaking Saiyan, nature nila na ma-attract sila sa mga malalakas na babae, malalakas na character na babae. Kasi apparently, yung mga babaeng Saiyan, ganun sila. Kasi si Chi-Chi at saka si Bulma, ganun Ba't si Bulma, mahina pa rin? Hindi. Malakas ang character ni Bulma. Strong in character, hindi... Maraming nagsasabi na ang totoong bida ng Dragon Ball ay hindi si Goku. Si Bulma. Si Bulma ang totoong bida. Bakit? Siya yung nag-invento ng Dragon Raider na siya naghanap ng Dragon Ball muna bago pumasok si Goku. Sa una. Unang-una talaga. Siya talaga. Oo. I mean, yung naalala mo ba di ba yung yung matutulog sila doon sa parang trailer ni Bulma, yung sa RV. Tapos syempre, sanay si Goku na may katabing matulog. Tumabi siya kay Bulma. Tapos tinignan niya yung ni Bulma. Bakit wala daw siya? Kinapahan niya kasi natutulog si Bulma, nakabuka ka di humiga lang basta si Goku. Parang walang tumatama sa bato ko.
Tapos sinubaran niya si Bulma ng panty. Tapos, nasan yung ano mo? Parang ganun yung sigaw Alam ko, hubad din si Goku dun eh. Oo. Sa Dragon Ball. Maraming episode silang na yun. eksena. Marami silang eksena. Madaming eksena ng labas yung labas yung pitutoy. Hindi, ganun kasi yung style talaga ni Toriyama eh. Oo. Kasi mga bata naman yun, dapat di mo lagyan ng mali siya talaga. Yun yung part ng series na parang Journey to the West pa rin. Yung innocence kasi yung pinapakita yung dun eh. Yung whole first Piccolo arc. Hindi nga Piccolo arc yun eh. Unang tournament. Yung sina Jackie Chun ang kalaban nila. Tao lang kalaban niya. Okay. Red Ribbon Army siguro. Alam ko yun. Naalala nyo yung kinulong sa dungeon si Goku kasi nga, nagiging violente siya pag naging Great Ape siya eh. May tawag nga ron eh. Yung mukha pang mga yung characters parang galing pa sa Dr. Slump. Parang iba pa yung drawing style, ibang mabilog. Bilog pa sila lahat. Parang SD. Parang SD Gundam. Kahit si Mr. Satan, taba dun eh. Di ba? Iba pa yung drawing style. Palagay ko, ganun talaga mag-character design si Akira Toriyama. Yun yung original niya sigurong style ng drawing. Si Chi-Chi, yung unang drawing ni Chi-Chi, ganun, di ba? Oo, ganun. Medyo bilog. Pabilog. Makapal yung braso tsaka binte. Yung parang si Arale, yun. Oo. Hawig ni Arale yung style ni Arale talaga. Yung Dr. Slump na nauna niyang manga yata yung kaysa sa Dragon Ball. So idagdag ko lang. So ito pinag-usapan natin yung manga at anime ng Dragon Ball, pero hindi natatapos doon ng impluwensya ng Dragon Ball. Series of computer games, series of video games ang pinasimulan din ng Dragon Ball yung sa fighting genre. Budokan ba? Yun. Tapos marami pang iba sa iba't ibang platform eh. Naalala ko may videohan. Pero tayo di ba? Sa PS2 yun, di ba? Ni Nadan. Naglaro tayo ng yung Battle Dawn, kasama doon sina Battle Dawn. Hindi, amin yun. Yun sa inyo yun. Yung Budokan, yung parang nagcha-charge tapos paramihan ng pinipindot sa coincidence lang ba yun na Battle DON, di ba? Dragon Ball, One Piece, Naruto. Tapos nung nawala si Toriyama Sensei, ang naglabas lang si Mari siguro. Si Oda tsaka si Kishimoto kasi parang ang hindi ba sila naging assistant ni Toriyama? Parang ang tawagan yata nila parang si Toriyama yata yung unang nagsabi na nakama niya yung dalawa. Kasamahan niya. Oo. So colleague. Wow, stig ah. Nakakaano yun, kumbaga putting myself into Oda's at saka Kishimoto's shoes. Ano yun, napakalaking honor. Oo. Parang daw parang honor. Ano ba to? Grabe daw yung swell of emotion na naranasan ni Kishimoto kasi idol daw talaga niyan si Toriyama dun sa works niya. Tapos sinusubukan din niyang i-emulate si Toriyama dun sa mga works niya. Kaso nga lang wala talagang tatala sa Dragon Ball noon eh. Hanggang ngayon, actually nagkaroon ng surge ng bagong mga fans ng Dragon Ball dahil sa Super. Kasi madali lang intindihin ng Dragon Ball. Simple ang kwento ng Dragon Ball. Simple talaga. Pare, you're a good guy and you're strong. At saka malakas ka kumain. Well, ano yun eh? Actually, naging trope siya. Staple yan eh. Sinimulan ni Goku yung sobrang model lakas ng mga model ng mga bida na pure-hearted, magaling makipaglaban at the same time malakas kumain. Yung tatlo na yon, yung naging parang base ng shonen hero. Okay. Tingnan nyo si Luffy, ganun siya. Si Naruto medyo malakas din siya kumain. Ramen. Oo, ng ramen. Pero kupal si Goku talaga sa Super eh. Bakit? Dahil nasa question na magkaroon ng kalaban. Ayun, imagine mo, 11 universe. Technically namatay. Dahil sa kanya, na tournament, di ba? Well, ang paliwanag kasi doon yung Saiyan Blood nga kasi sobrang hyper-competitive talaga sila. Kaya nga 'di ba ang style ni Goku pag nakikipaglaban, nire-restrain niya yung sarili niya. Restrained pa siya noon. Oo, lagi niyang sinusubukan doon sa pinakamababang power level niya kung kaya niya. Kaya lang ata siya nag-all out eh. Kasi evil naman kasi talaga ang mahirap doon, 'di ba? Parang medyo natatrample yung yung logic. 'Di ba? I mean, kasi 'di ba usually dapat all out ka na para tapos na kaagad. I mean, bakit? Para saan? Ba't ka pa nagpapalakas? Ba't ka naghahanap ng mas malakas na kalaban, di ba? Ba't ka nagtitrain para mas malakas ka pa, di ba? Parang, nagiging coincidence na lang na, para protektahan mo yung ibang mga tao. Coincidence na lang yun eh. Ang hanap talaga ni Goku is yung fighting. Competition.
Kaya nga marami ring nagpo-point out ng mga parang gumagawa ng kwento, mga artists at saka mga storytellers na si Goku hindi talaga siya actually hero, kundi isang anti-hero. Ano siya, meron siya talaga siyang desire na hanapin yung pinakamalakas sa daigdig. Parang si Beerus, alam mo, parang ano siya common siya doon sa lahat ng malalakas na creature doon sa Dragon Ball. So si Goku ganun ng ugali niya. Si Beerus, ganun din. 'Di ba? Kaya niya hinanap yung mga Saiyan. Hindi mo masasabing anti-hero kasi ang anti-hero against siya do sa hero, 'di ba? Wala namang hero, neutral naman si Hindi, ang alam Goku, ko kasi, ang alam ko kasi ibig sabihin ng anti-hero kasi 'di ba pag sinabing hero, bida ka, parang ang concern mo talaga yung kaligtasan ng lahat. Oo. Okay? Ngayon pag anti-hero ka usually, parang si Luffy, ginagawa mo lang yung gusto mo tapos nagiging consequence lang nung mga actions mo, yung napapanatili mo yung peace pero hindi talaga yun ang intention mo. Ano yan? Unintentional consequence. Kaya nga anti-hero siya. Iba siya dun sa villain kasi yung villain, ang aim talaga ng villain mag-destroy. Paano kung neutral ka? Kung may malakas na mabuti, kakalabanin mo siya. Tapos may malakas na masama, kakalabanin mo siya. Okay, depende ngayon yun sa standing. Nagkataon kasi si Goku at saka si Luffy, sila yung bida ng kanilang manga, sila yung bida ng kanilang anime series. Okay, ngayon kung hindi ka naman kilalang character nung anime series na yon, so kung neutral ka, hindi ka matatawag na anti-hero kasi hindi ka naman nandun sa spotlight. So si Cell, technically anti-hero lang siya. Siguro. Kasi di naman niya goal na ang goal niya maging perfect na being, di ba? Kasi nga program siya doon. Kasi nga dahil sa kupal ang master niya. Oo. Di ba? Di man niya goal technically pumapatay lang siya noon kasi yun yung program sa kanya para mag-survive siya. Para mahanap niya yung mas malakas sa kanya. So, siguro si Cell ganun. Hindi siya nagkatapos mas malakas. Nalat lang niya si 17 tsaka 18 para lang mabuo siya. Gusto niya maging complete. Gusto niyang mas lumakas. Program siya. Unlike si Frieza tsaka si Buu na ang aim talaga nila, Ba't hindi pala siya Kid Buu. Ano? Ba't hindi pala siya nag-consume ng Saiyan si Cell? Di na kaya eh. Di na kaya patayin eh. Si Goku pakamatay lang kasama niya, di ba? Di ba ang alam ko naman, talagang ang pwede lang niyang i-absorb, ang ginawa lang talaga para sa kanya i-absorb, si 17 tsaka si 18 lang. Hindi, tao na, papatay niya kasi na-i-inject niya yung mga tao, di ba? Oo, sisip-sip niya yung tao nun eh. Sinisip-sip niya yung parang life force. For sustenance lang yun. Kaya nga pumapatay siya nun. For survival lang talaga. Pampalakas, di ba? Lahat ng nasisip-sip niya, pampalakas. Pero pag normal tao, wala lang. Sustenance nga lang talaga. Kasi siguro, di ba si Piccolo nahikop niya yung kamay ni Piccolo? Tapos pinutol ni Piccolo yun, di ba? Tapos nung parang sinabi ni Cell nun na na parang medyo guess na niya yung parang fighting style or yung Piccolo. pinaka-biological niya. Kasi nakuha niya yung DNA yun. Sip-sip siya. DNA ni Piccolo. Naalala ko Kaya pala meron siyang regenerative power. Nakuha niya yun. Kaya pala. Naalala ko yun. Kasi nga, doon first time nag-combine si Piccolo, di ba? Doon kay yung kay Kami. Yun eh. Kaya nung super Namek noon eh. Naalala ko yun eh. Okay. Ganun din na nangyari dito sa recent na Orange Piccolo. Cell number 2 na yun. Just to parang prepare, di ba? Merong super scientist si Cell eh. Yun yung huling kalaban ni Gohan dun sa sa Cell Saga. Kasi nga napatay niya si Goku. Technically na-absorb niya na onti yung DNA nung bumubuo siya ulit. Yung sumabog. Sa planet niya Sa planet niya ni Kayo. Great King Kai. Yung sa English. Kayo, yung kasama si Bubbles. King Kai. Kayo talaga, Kayo sama. Si Great King Kai. Si King Kai yung... Kai-O O. Hindi, si Kayo yung yung maitim ata. Hindi, yung maitim. Popo yun, si Mr. Popo yun. Sa Tagalog. Alam ko po. Ang alam ko Mr. Popo din eh. Basta medyo confusing yung English tsaka yung translated na Kasi Pero basta yun yung dahil sa instant transmission kung saan yung guy na may ipis feelers. Ayun nga, yung may shades. Di ba? Tapos may kasama siyang unggoy tsaka alam ko yun si Kayo yung ba yun? Ladybug. Si Great King Kai nga siya. Great King Kai, motherfucker. Alam ko kasi ang Great King Kai si yung kasama ni Grand yung kulay violet. Grand Kai yung kulay violet. Ang weird no? Na may potara. Oo. Yung ginamit para mabuo si Veggie. Ang alam ko ganun din yung pangalan nun eh. King Kai. Baka sa Tagalog kasi nagkakalituhan sila. Oo. Kasi kung maalala nyo, mga pumpkin, mga tito-tita, nung time natin, hindi pa ganun ka-perfect yung mga dubbing eh. Kaya nga alam natin yung laser cannon.
sa Gundam Wing. Di ba? Hindi, meron pang isa na hindi lang laser cannon eh. Ano nga ba yun? Kasi Kamehame Wave. Ayun, hindi. Dati Kaya kasi, ginawa lang wave. yun. Kamehame Wave yung di ba sa Channel 7. Oo. Alam nyo ba, meron akong vague recollection nun sa RPN 9. Ang tawag nila doon sa Kamehame Wave, Mecha Fireball. Paki-confirm nyo nga mga kapwa Oo. tito, tita. Kasi Noong 1991, 1992, alam ko Mecha Fireball ang tawag. Kasi ang alam ko, kinuha nila yun mula sa English translation. Di ba? Pwede. Kasi nung umpisa talaga, Kamehameha talaga yun. Kaso nga lang, syempre, Hindi yun, maintindihan ng English audience kung ano ibig sabihin eh. palagay ko kasi, paano ba to? People presume that other people are stupid. Parang ganun. Well, noong time na yun, hindi pa masyadong open yung Hindi sa to, foreign language. hindi to may intindihan locally. Gawin nating ibang words. Gawin nating English natin. Okay, ayun. Alam mo, may yung tito ko, may English siya ng mga VHS ng Dragon Ball. Ang theme song, Dragon Ball. Meron ako naaalala ng ganun. So, what? Ito lang ba yung hinagap ng mga English audience na, nakanta, Dragon Ball. Parang, what the fuck? Diba? Ginagawa nilang stupid ang mga Americans. Kaya masaya. Parang Digimon na, pangit ng instance. Oo, pangit ng English song ng Digimon. Ayun, Hindi butterfly. Hindi butterfly ang gamit. Jambada the Digimon. Digimon. Oo, parang Di ko feel yung adventure. Digimon. John. Buti pa yung sa Pokemon, Yung Pokemon lang ang the best na kanta, men. Ramdam mo yung adventure. English at saka Japanese. Magkaiba yung kanta sa English at Japanese, pero parehong maganda. Yes, sobra. Ang maganda dun sa RPN kasi, kahit na ganun sila, kinip nila yung sparking kahit nung 1991. Oo. Ano yung opening team sa Japanese, hindi na nila binago. Alam mo, yun. sobrang gulat ako nun, men. Nun lang ako naka-experience ng Japanese na, Opening team. Oo, kasi yung iba, puro mga English yung opening tsaka ending, eh. Tapos, nauso yung tinagalize yung opening team o kaya in-English-ize. Naalala niyo yung sa Dragon Ball lang? Nagkaroon ng, ano yung lyrics nun? It's the greatest treasure that you'll ever find. Go ahead. Hindi, in English lang nila. Actually, hindi siya direct translation. Pero, Malapit. Tapos, pati yung sa ibang anime, nagsunuran na. It's either in English yung opening team na Japanese o kaya tinagalog, kagaya ng ginawa sa Sailor Moon. Ayun. Tsaka yung Beat X. Tama. In Japanese nga pala yung kanta na yun. Maglalakbay ako. Hits different, pare. Maganda pareho yung Japanese at saka Filipino. Napakalalaki nung maglalakbay ako patungo sa kawalan. God damn it. yung bata ka tapos yung testosterone biglang nagpapump sa dugo mo. Meron akong isang interesting na panood kahapon lang pag-uwi ko. Kasi nanood ako ng balita na parang all around the world. Iwan ko kung sa NBC yun, sa CNN or sa BBC. Merong in-interview na isang PhD holder na nag-a-analyze ng literature yata. Okay. Meron siyang sinabing sobrang isang importanteng contribution ni Oda, particularly sa mga shonen manga heroes. Yung spiky na hairstyle. Mukhang Toriyama, sorry. Si Toriyama, isa daw sa mga nag-fix ng spiky hairstyles sa mga shonen heroes. Kasi para ma-differentiate mo agad eh. Para lumutang yung character nila, no? Isa-isahin natin yung mga spiky na yan. Parang may nakatangan, drawing, di ba? Paparta mo lang yung buhok. Si Goku. Si Vegeta. Si Gohan. Pero isa lang yung mukha. Iisa yung mukha. Si Goku, si Vegeta, tsaka si Tenchinhan. Tenchinhan na, medyo malapit. Technically, si Yamcha din. Iba lang kulay ng mukha. Si Yamcha mas brown lang siya eh. Saka yung medyo iniiba lang ni Toriyama yung shape ng eyes. Tapos, mapapansin nyo, meron din ganun sa mga ibang anime. Tingnan nyo si Ichigo Kurosaki ng Bleach. Si Naruto, Uzumaki ng Naruto. Sa One Piece, wala masyadong spiky na hairstyle.
Pero sa iba pa, sa Lord of Ueki, si Ueki mismo, spiky yung hairstyle niya. Sino pa ba makakatalo sa pinaka-unique na hairstyle sa lahat ng anime, which is Yugi? Si Yugi, ang weird nun. Pero spiky rin yung diba ganun yung buhok niya, nakababa yung buhok niya kapag pag normal, tapos pag naka-pharaoh mode, nakaganon, diba? Tapos may red highlights. payo yung gold, niya. Red yellow highlights. Gold bangs. Diba? At napakarami pang iba-ibang shonen hero or mga hero ng shonen manga. Yung ganun ang naging itsura dahil nga doon sa trend na sinet na yun ni Toriyama Sensei. Kaya sawang-sawa na ako doon sa spiky hair. Paglabas ng Death Note, oh my God, naka-hair down yung bida. My God, I love this manga. Sabihin siya ulo yun. Tignan mo. Ibig sabihin anti-hero siya. Tignan mo sa Gundam. Si Hero. Si Setsuna. Oy, spiky si Hero Hindi. Hindi. Down yun. Hindi siya Hindi planchado, pero hindi siya spike. sabog din. Hindi, lang, ganun lang. Sabog hair Yung ganito, parang Hindi siya spike na nakatayo. Pero ganun lang. Naka-comb over lang, ganun. Tapos sino pa? Sino sa sa IBO? si Mikazuki. Yun, sila ulo din yun. Si Orga. Si Orga flat. nakaganon Medyo din. medyo isa. Yung isang ganun yan. May ganun Kaya siya. pag mga flat nga, sila ulo. Mga pagpapaba buhok. Mga baliw. Borderline villain, mga ganun. Lang, wala. Neutral siya chaos. Neutral kayo sila. Sa di ba? Talaga katangian ng shonen hero. Kaya nga, kaya Spiky pag hair. nakakita ako ng mga hero na nakababa yung buhok, shit, gusto ko agad to. Kakaiba to. So, si Hindi to Sasuke yung spiky din. hair. So si Sasuke din. Sasuke? Ay, hindi, ayoko doon. Tsaka si si Rukawa. Masyadong papogi si Rukawa, ayoko rin doon. Kung doon lang kay Rukawa at kay Hindi, wala Hanabichi namang man lang. spiky hair sa, walang spiky hair sa Slam Dunk kasi kulot Wala, siya, di ba? kailangan Kulot si kulot si... Diba? Sakuragi. Naka-perm. Perm siya eh. Naka-perm si Tawag Sakuragi. nga, naalala niyo yung sa Beelzebub, mas ganun yung style niya yung nakapumad. Tawag ko nga Parang si Alfred. Elvis hair nga tawag ko dun eh. Pumad yata tawag Ang kulot doon. doon si Fukulot at saka si Ryota. Yun ang kulot. Siya ni Kulot. Parang gusto ko magkaroon ng buhok na ganun. Yung parang hotdog. Yung kay Himekawa sa Hotdog Beelzebub, ba, Alfred at saka si Gaga. pang yun eh, Pang gangster biker talaga, gang, pang parang ganun. biker, Astig yung biker gang eh. talaga. Sayang lang, hindi na uso sa Pilipinas. Kaya si Seiji Sawamura nga pala, spiky hair din, Sa Midori Days. Basta yung ganun na Shonen hero. na cement yung pagiging shonen ng mga shonen heroes actually. Palagi ko si Oda yata yung may sabi nito na dun sa statement niya na si Kishimoto, si Toriyama Sensei, siya yung parang nag-revolutionize ng manga from a time na kapag tinitignan ka ng ibang tao na nagbabasa ka ng manga, parang nakakabobo yung manga. That manga will make you stupid. Parang ganon doon sa statement niya. From there, Yun yung mga salita ng mga Gen X eh. Ginawa niyang hindi pare, baby boomers yun. After, alam ko mga ganun. in-elevate Sila, niya yung sila mga mismo. leader ng Oo. manga. Gen X yung sinasabihan ng mga boomers na nakakatanga yan, nakakabobo yan, di ba? Kasi parang puro mga gag manga lang yata yung meron nun or kung ano. Tapos, eto daw si Toriyama Sensei, binigyan daw niya ng values, binigyan niya ng goals in life, parang ganun, binigyan niya ng purpose yung characters do sa manga niya, not just to parang entertain people, pero parang nilagyan din niya ng nilagyan din daw niya ng humanity. Binuhay daw niya yung mga characters niya as human, hindi yung as parang comic relief lang. Yes, two-dimensional comic reliefs. Yes. Nagkaroon ng depth yung character. Kasi gano'n din naman sa Amerika nun, sumasabay na yung comic books. Kasi nga, sa dyaryo lang nun, yung mga comics. 4 panels, 3 panels lang. Ganun lang. Oo, yung mga Snoopy, ganyan. Yun lang. Garfield, napakababaw. Pero nung na-introduce na, lalo nang sumikat yung mga Marvel, mga DC, di ba? Doon yun sa West yun. Sa West yun. Sa East, dito si Toriyama. At saka ibang mga kasamahan niya nung time niya, nagsimula nung movement. Pero kung pagkukumparahin mo, di ba, yung mga comics released on 60s, 70s, di ba yung mga Marvel tsaka DC nun, mas malalim sila. Napakalalim nila. Pagdating sa Japan, yung mga released daw nun, parang
Puro mga ano lang, pampatawa lang. Light, medyo. 'Di ba? Walang Siguro mga merong talagang heavy stories. Hindi ako sigurado pero feeling ko merong factor doon yung nagre-recover pa lang sila from the Yung pagdating doon sa effect war. ng World War II. Kasi tandaan natin, ang victors noon Amerika. So, meron silang particular na kumbaga tapos na ang depression, tapos na yung gera, so medyo nakabawi na sila. Itong Japan ngayon yung parang lugmok na lugmok kasi 20 years in, 15 years in, hindi pa sila ganun ka-established. Hindi, kulang 30 years na. 70, mga late 70s sila nakabawi. Yun yung time na ayaw bilhin ng tao ang Toyota dahil made in Japan. Ganun siya. So, yun yung pre-economic boom, 'di ba? Pero yung during the economic boom, anong era to? Yung Showa. 80s, Showa. Showa na. Yung Showa Showa era. pa rin pala. 'Di ba? Bago ano nga ulit yung 90s, Heisei. Heisei Oo. sa atin eh. Yung 80s na, late 80s. Post ano na yun 'di ba? Post economic bubble na yung Heisei. Ay, Heisei pala, late 90s Pwedeng pala. Pwedeng kasabay ng economic bubble yung Heisei. Kasi Ayun. nung time na yun, mura pa anime kaya nakakapag-import pa tayo. 'Di ba? Oo, di ba? I mean, Kaya kaysa kaysa gumawa ng mga pangit na kabit-kabitan, landi-landian sa Please, wala nang mapanood kundi mga kabit. I mean, Voltes 5 was okay, I guess, kasi medyo ginawa nilang mas palatable kaysa sa mga kabit-kabitan yung Well, sa akin, improvement siya. Improvement siya, Pero oo. hindi pa rin masyado. And lalo na yung nag-leak na Daimos. I mean, my God, mas bagay na gawing drama ang Daimos kaysa sa Voltes 5. Yes. Alam nyo, meron akong, Diba? kasi diba, kung maaalala natin, Yung talaga love triangle. yung first few literal. episode ng Daimos, diba, hindi naman alam ni Richard na si Erica alien eh. Oh. Kasi naligaw lang siya dito, diba? Naligaw lang siya Tago dito yung pakpak niya. Oo, tago yung pakpak niya. So, palagay ko maganda GMA po kung nakikinig kayo, di ba? Pangarap lang natin, di ba? Pero baka sakali naman, di ba? Kung nakikinig po kayo, pwede nyo i-expound yung love story na yon. Tapos gawin nating mas mature ng konti. Hindi yung mature na kabitan, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung mature na hindi naman parang corny na patwitams lang, di ba? Hindi, I mean kasi yung main conflict, 'di ba? Kasi yung kumbaga gustong bawiin si Erica. Hindi, actually nakuha na siya. Kaso nga ang kinokontra yung relationship nila kasi ang Bozay niya, ang intention dito. Bozay niya ba 'yun? Bozay niya ang Voltes 5, sorry. Oo. Ano ang lahi ni na Ulrich, na Prince Ulrich? Basta yun. Nakalimutan ko. The Pogi with Kasi wings. mulawin. Kasi tama, yung mulawin. Basta yung Kasi ano, mapakpak sila. Ganun din. Pero kasi blue balat nila eh. Si Oo. Erica hindi eh. Oo nga, mas Puti human eh. siya. Ba't Kaya ganun? kaya niya tago eh. Anyways. Pale yung balat niya. So, Anyways. alam yun, di ba? Parang ganun din, world domination din. Naghanap din sila ng host na bansa. Kumbaga, parasite yung grupo na yun para mag-leader dito sa mundo. Kaso, andyan si Daimos. So, di ba, parang after a few episodes lang nalaman ni Richard na si Erica pala, yung kapatid. Itong si Prince Ulrich na ang gusto sakupin ang mundo. Doon papasok yung parang against all odds. Oo nga eh. Yung, Diba? parang may nabasa ako niya na ang kinuhanan daw ng inspiration yun is a German o Russian na love story. Parang ganun. Hindi malayo. Parang may Royalty. Tapos Warrior Knight lang, ganun. Parang may Pwede. sobrang similarities daw na parang lumang-lumang book na parang pinagbasihan daw nun. Pero nilagyan na lang daw ng super robots, di ba? I mean, which I think is okay lang naman siguro. Baka panis na rin yung copyright nun. Baka public domain na. Pwedeng public. Kasi kung halimbawa, sinimulan nyo ng Middle Ages, yung ganong kwento kasi minsan, folktale lang yan na pinapasa orally. So, pwedeng ganun nga lang yung pinanggalingan niya. Speaking of copyright, no? Hinihintay na ng mga tao kulang 6 years or 7 years na yung Superman eh. Oo nga. No? Superman, bago Ako, si maging Tito Mark. public domain. Kulang na lang eh. Nauna siya ng 5 years lang kay Batman eh. Makakakuha ka ng mga companies that really would care of putting out parang etong works na to. Kunwari, Superman. Makakakuha ka ng super articulated na Superman figure na posable at affordable prices. Kasi walang naka-copyright na. Actually nga, may gumagawa na eh. Alam mo naman yung mga bootleggers, pero kung gusto mong maging proud na, uy, collector ako, ganyan, di ba? Parang you don't support parang bootlegging. Pero, nag-benefit ka na lang din dahil wala nang copyright na binabayaran.
pagbutihan mo na, di I'm ba? very proud of this piece. Diba? So, kailan ng Dragon Ball? 70s, di ba? Late 70s. Oo. Hindi, baka Hindi, ano, 80s. 80s. 80s pala. Baka nga mid-80s. Mid-80s. So, yun, tagal pa. Tagal pa. I mean, yung mga Sila apo. pa siyang 50 anyos. 60 years pa. Oo, yung apo pa ng mga Mexicano ngayon. Talagang sila yung ano eh, no? Sila talaga yung number 1 demographic daw talaga ng Dragon Ball sa buong mundo. Wala daw tatalo sa mga Mexicans eh. Di ba? So, ang nakakatawa nun, nung panahon na sikat na pinalabas yung Dragon Ball sa RPM, sikat ang Marimar, di ba? Nagkasabay. Coincidence ba to? Di ba? Twilight Zone. Hindi, kasi pare, mahirap talunin si Marimar eh, di ba? Mahirap. Oo. Kahit black niya yung alas 7 pagkatapos ng balita eh. Pagkatapos nga ng TV Patrol nun, o kaya ano pa yung isang balita sa Channel 7, basta lahat ng balita Uy, nun. nakita ko in the flesh yung artista niya na. Italia. Oo, pumunta yun dito Pumunta yun ng 1995 Marikina. eh. Oo. Hindi, 1995. Hindi. 1996 yata or 98. Basta Parang later. ganun. Diyan siya sa may ilog Marikina Sa ilog. dumaan. Kasama ni FVR. Yes. Diba? Yes, Nood yes. kami noon. Tapos, si tatay ko, kasi tatrabaho siya dyan sa co-op, di ba? Kasama sila ni Ate Marie. Ano sila? Dito, ikat mo na lang. Pagkasama sila ng tita mo sa work, di ba? Meron kami nung autograph na CD. Italia, nung album na nilabas niya nung pumunta siya dito sa Pilipinas. Oo. Yung nandito ako, na kinumpose ni Maestro Ogie Alcacid, di ba? Maestro. Di ba? Maestro Ogie Alcacid, naman. tol. Kasi sobrang gaganda ng composition ni Diba? ni Maestro Ogie. Ang pinili ni Italia, yun nandito ako, di ba? Social na social. Hindi, ang alam ko, speaking of parang imported entertainment ang alam ko sikat yung ibang Filipino shows sa Indonesia yata. Oh. O sa Malaysia, parang ganun. Kasi Yung Pangako sa iyo, alam ko nagkakaroon import sila nila ng nagkakaroon sila ng localized translations doon. Kaya nga 'di ba naging sinasabi na heartthrob of Asia ba si Christian Bautista? Talaga. Oo, dahil naging sikat siya sa buong Southeast May kalaban Asia. na pala si Asia Prince, tol, Hindi, no? bago pa, pre. Bago pa. Tito niya yun. Malakas pala si Christian Bautista talaga, tol. Yung natin yun, The Way You Look at Me, ilang awards yun. Yun talaga. sa buong South, ewan ko lang, buong Southeast Asia. yun. May export din pala ang Pilipinas na maganda, tol. Di ba? Recently lang, yung My Husband's Lover, di ba? Kasama My yun sa mga sa Basically, mga ang sumunod ka kay Christian Bautista, basically, si Rico Blanco na eh. pwede. Basically, halos magkasunod Sa sila eh. kompositor kasi. Tsaka magkamukha sila, di ba? Kamukha. Pero magpinsan sila, no? Baka nga, di ba? Baka nga magpinsan Ang dami yan, yung mga pinagkakamalang magkamukha, si Jet Pangan at saka si John Lapus, si Christian Bautista at saka si Rico Blanco. Di ba? I mean, meron kasi tayong Ako at saka si Kuya Joel. si Kuya Ricky mo, pare. Mas kamukha mo si Kuya Ricky mo eh. Tatlo kami, magkukuya kami. Si Kuya Ricky, tapos si Dico Joel, tsaka ako. Trifecta ng long hair tapos ganyan mukha eh, no? Siya, shine na. Okay. Bawal ka nang magpantalon. Basta, dun sa na yun. I mean, kung magkakaroon man tayo ng export na katulad ng Dragon Ball, di ba? Na sisikat din sa mga ibang Mahirap bansa. pantayan yun, pero subukan natin. Theoretical lang naman eh. Mahirap talagang pantayan, men. Kasi it's parang a cultural thing na built over time din. Birin mo gano'ng katagal na yung Dragon Ball. Gano'n na natin alam na may Dragon Ball. Pero tatawa ako sa pagpasok ng 2000s eh. Basically, naubos na daw original idea ng mga tao eh. Basically, imitation na lahat na ginagaya eh. Pwede. Well, Dami na kasing ideyang lumabas mula Dapat pa nung talaga. simula ng mankind eh. Oo eh. I mean, kasi lalagyan mo lang naman ng twist eh. Lagyan mo ng twist na sa'yo lang. Yun nga. Doon na nagbabago talaga eh. Pero basically, yung plot, yung style, halos pare-pare na talaga. Mahirap na yung maging super unique. Kasi, kapag super unique ka, I think yung Death Note at the time Isa sa mga was super breakthrough, super unique. Sobrang unique niya. Talagang nag-break siya ng ilang molds dun sa sa genre na yun. sa manga in general. Kasi mahirap makahanap ng ganong manga na magpe-penetrate sa Maraming demographics. general audience.
sa general audience, yung nakakasakop talaga doon sa lahat ng demographics. Kasi Hindi lang siya pwede sa sobrang bata, hindi kagaya ng Dragon Ball. hindi siya pwede sa mga preteens, palagay ko. Okay. Sa mga preteens, hindi nila magigets masyado yung mga nuances nun. Pero, yung demographics ng parang siguro 13 to 40 plus, kuha niya. Teens talaga. Oo. Teens to adults talaga, to middle-aged adults. Kuha Kasi niya. kahit yung emo, ilang taon ba siya pinakabida? Nasa 20, Nasa late teens, early 20s. Parang- Parang 19 yata si Ganun siya. Tapos 16. si Kira kasi nasa 16. 15, 16. 16 nagsimula. Tapos hanggang sa tumanda sila. Ilang taon din yung Naging pulis siya eh. Yung course ng story. Oo. Naging pulis siya matagal Mga na siya mag-isa. At least 5 years. Nag-20 plus na siya doon sa storya. I mean, medyo realistic yung ibang parts ng story. Bukod dun sa magic writing into death, the people part. Pero, I mean, di ba, kung ganun, I mean, nagkaroon ka ng ganun ka-unique na concept, nagkaroon ka ng ganun ka lasting impact. I mean, mahirap ulitin ulit yun eh. Yep. Diba? And dito sa anime market, manga market, na saturated na ng mga isekai, 'di ba? Naghahunt ako nung parang that one isekai in a million, 'di ba? Ang hirap makahanap nung ganun. Pero may magagandang high fantasies this recently, lalo na yung mga hindi ganun kaseryoso na story. I mean, pasong-paso na kasi yung pupunta tayo doon sa tapos papatayin natin yung Demon Lord, parang ganun, di ba? Parang game, parang Oo. laro online. Parang RPG, Final Fantasy, ganong format. Or meron ata doon sa doon sa Unit 2, sa kabila, hindi ko kita eh. Kasi recently lang nagiging malinaw sa akin yung mga concept dun sa rebuild movies. Ni-rewatch ko ulit. Yun pala yun. Ibig sabihin nun. Parang napapaganon ako. Pang 7th rotation na yun, di ba? Yung rebuild movie. Yung rebuild movie. Parang pang 7th cycle na. Cycle? So 60 yung animation no 90s. Hindi, parang yun yung una. Una talaga. Oo, tapos parang nakailang cycle na. Tsaka pumasok yung sa 7. Oo. Yung Parang ang canon na cycle pinakita 4. Una, series. doon sa yung series, 'di ba? Tapos movie, yung End. Death and Rebirth. End muna, di ba? End of Eva. Tapos Death Rebirth. and Rebirth. Tapos yung Rebuild series. Okay. Hindi pa apat na. Sa mga iterations niya. So, yung parang time cycle Kasi na End of Evangelion, nire-revisit. pang retailing din eh. No? Kaya iba siya eh. Di ba? The gift that keeps on giving. Gulo yun. Tapos lalo nalito yung mga tao eh. Hindi, ganun talaga magsulat si Ano. Palagay ko Hideaki. Kaya pili ko kailit ginawa yung yung Eva. Inayos niya. Kasi nasa siya, alam ko, undergoing siya ng depression, matinding Nakita ko depression tong kasi. So, ayun. Mabalik tayo doon sa sa nakita ko high kasi fantasy. tong real grade na weapon set ni Tito Rapi. Naalala ko. Oo nga pala. 401? Isa rin yan. Evangelion, pare. Break the mold. Hindi pala Evangelion. Evangelion ang basa. Gillion pala, Gillion. So, yun. Isa rin yung Evangelion na mukha siyang mech, pero hindi siya mech. Hindi talaga mech. Hindi talaga siya mech. Nagkaya sila ng armor lang. So, you're piloting parang Dead bodies. biological giants. Yung mga napatay nila noon. Yun. Biological giants. Di ba yung mga normal angels lang yung napatay nila? Yun yung mga yun. Kaya ganun yung shape nila, di ba? I think, Yun yung low ranking according na to ata. parang canon, clone siya ni Or Adam. parang, taken from yung DNA. Parang ni mga low Adam. ranking lang na angels nga. Ganun. Di ba, yung muscles, kahit patay na yung muscles, kuryentehin mo eh. Gumagalaw eh. Ginawa yung experiment ni Diba? Volta, Alessandro Volta. Kasi para doon sa mga frog legs. Ano yung marker dun sa room ni Adam? Di ba siya nakapako doon, di ba? Spear of Longinus. Hindi, si Central Lilith Dogma? yun. Lilith ba? Hindi, si Adam yun. Nasa Central Dogma si Adam yun. Si Adam naging fetus after nung second impact. So yung room na yun, hindi... Si Lilith yun, yung nakaganon, tapos may nakatusok. di ba yun yung hindi reset, di ba? No. Ano yung marker na, kaya ba't pang 7 na siya? May something dun sa kwarto na yun. Kalimutan ko eh. Yung mata ba?
Ay, hindi. Yung marker kung paano siya naging 7th o 6th iteration, yung mga grave sa moon. Yun. Okay. Yun Yun doon mo ba yung bumangon si Kaoru? Doon mo papansin yung pinagkaiba nung unang Eva doon sa remake eh. Oo. Hindi siya remake, rebuild. Rebuild. Kasi nga, same story lang. Di ba? Something like Yun ang Evangelion, pinag-isipan, pare. no? Yun ang pinag-isipan. Pinag-isipan talaga. 20 years later. Well, I think, yun din yung cure ni Hideaki Anno doon sa depression niya eh. Kumbaga, the work reflects the artist eh, parang ganun. Well, Well, at kasi, least- kaya siya na-depress kasi pipilit siya ng studio tapusin. Isipin ko isa yun. At sa messy thing yung nangyari kasi sa Gainax, di ba? Yep. Yung copyright holdings, ganyan. But Tas, kaya nga lang niya naayos yun kasi nakuha niya yung rights eh. Pero ang tagal nun, ilang taon niyang ipinaglaban yun. oh, di ba? I mean, Oo. the greats din eh. The greats din, yung mga GOAT na creator sa Japan. I mean, hindi talaga sila makakalimutan, men. Nakakalungkot na rin. Siyempre, nagpapass away yung mga artist na yan. Pero, May hangganan ng buhay. Siyempre, Ganun talaga eh. kunwari, parang sa kumpanya yan, tol. Di ba? Ikaw magaling ka sa trabaho mo, di ba? Naghihintay ka lang ng promotion, pero hindi ka ma-promote kasi yung boss mo ayaw pang mag-retire. Yung ganun. Di ba? Parang yung boss mo 50s na pero ayaw pa rin mag-retire, di ba? Ang gagawin niya, isasagad niya hanggang mag 60 plus siya, yung parang force retirement na. Eh, paano kung mauna kang magkasakit sa kanya? Ikaw Oo, paano kung ikaw yung unang mategi dun sa boss mo, di hindi ka pa na, na-promote? Wala na. hindi ka pa na-promote, di ba? So, ang gagawin mo, manghahanap ka ng ibang lugar kung saan ikaw yung magiging boss. Naalala ko yun, parang conspiracy kay Queen Elizabeth eh. Na ano? Gusto niya outlive anak niya eh. Kasi ayaw niya maupo sa... ayaw niya maupo sa throne yung anak niya. I mean, damn, di ba? May possibility na muntik nang mangyari yun, ang alam ko eh. Kasi parang nagkaroon ng sakit or na-hospitalize or... Si King Charles? Oo, parang nagkaroon ng complications sa health niya. May cancer yun. Muntik na eh. Muntik na mategi noon eh. Parang ilang taon nang nakakaraan. Ang haba ng reign ni Queen Elizabeth, no? Kumpara mo itong magiging reign ni King Charles III, no? Ilan ba siya? Ilan ba si Queen Elizabeth? After World War II. Oo. Mula ilang taon siya nun. After ba? During? Ay, after pala. 20s lang siya nun. Tama, After di ba? King George, di ba? 47 o 48 na mga. Oo. Grabe. After King George, 70 World years War na. II. 70 years. So, 70 years ang reign ni Queen Elizabeth. Di ba? Wow. Nilagpas pa ni... I mean kung, di ba? Kung ganun, ba't hindi na lang i-reserve sa artists na malakis yung impact, yung mga parang stem cell treatment? Wala pera. Well, may kontra dyan, syempre, kasi sabihin ng mga nakayang magbayad, di ba? Ano pa ba yung mga manga na role-breaking? Hindi, naputol dahil namatay yung artist. Berserker. Yung Berserk. Oo, di ba? Berserker pala kay Keanu Reeves nga pala yun. Berserker, iba yun. Keanu Reeves. Yung ano yun eh. Hindi, yung bago ni Keanu Graphic Reeves. novel niya yun eh. Oo. Graphic novel niya. Yun, di ba? Kamukha niya yung bida. I mean, hindi ba pag nagkakasakit si Oda, parang gusto mong injectionan siya ng isang vial ng stem cell, di ba? Kasi gusto kong makitang matapos yung One Piece, di ba? Eh, si Kishimoto, tapusin na niya yung Boruto. Tapusin na niya yung Boruto. Wala nang kalasa-lasa eh. Hindi, palagay ko kasi, Pigang-pigan hindi kasi si Kishimoto kasi feeling ko talaga, Naruto lang talaga yung gusto niya. Demand lang ng Galing yung time audience, travel Western eh. audience. yung Palagay Boruto. ko rin eh. Sa galing yung time travel. Oo nga. Masyado nang, I mean, yung pinakadulo na nga lang ng Naruto, di ba? Tapos na yung mismong series ng Naruto. Tapos yung nagre-release na lang sila ng mga movies, di ba? There was a time na parang halos kada taon, di ba, may movie ng Naruto bago pa na-i-announce na gagawa na ng Boruto. Yung, yung parang nag-propose yata siya kay Hinata, yung movie na yon, parang ganon. I mean, okay lang yon. Sige, binibigyan mo ng parang okay na ending, nagkakaroon ng closure yung mga fans mo, di ba? Pero nung in-involve mo na yung anak ni Naruto dun sa story, di ba, okay na, pwede nang natapos na yung Great Ninja War, okay, sige, parang ganon. Matabang yung Boruto eh. Meron ngang group ng fans ng Boruto na nagsasabi na baka mas interesting yung Boruto kung himawari yung pangalan ng anime.
Kasi yung Mas interesting yung babae. bunsong anak ni Naruto kaysa kay Boruto. Okay. Kasi may mas malakas. Naruto-like siya eh. Si Himawari eh. Si Boruto medyo mas serious siya na bata eh. Pero, ano pa point nun kasi? Yun na nga. Same Naruto lang. Hindi Kaya kasi nga, nga, diba? diba? Ang sabi nga nila, ang plano lang talaga ni Kishimoto, Naruto lang talaga. Afterthought lang yung Boruto or demand lang from Western fans. Unpopular opinion. Natawa ako bigla kasi naisip ko, paano kaya kapag natapos na ni Oda yung One Piece tapos okay pa yung health niya? Gagawa siya ng sunod na series. Pero hindi na Two One Piece Piece. hindi siguro One Piece na yun. Kasi alam mo yun, parang... Two Piece na, man. Ewan ko, bilang One Piece fan, at saka matagal nang sumusubaybay sa One Piece, ako gusto ko na lang matapos na ni Luffy yung adventure niya. Kasi, yun nga yung danger nun, masyado nang mahaba yung kwento. Kung hindi na i-impart, hindi na i-share ni Oda yung kanyang idea sa mga assistant niya, sa staff niya, tapos may biglang masamang mangyari sa kanya na wag naman sanang mangyari, diba? Mahihirapang matapos, mawawalan ng closure yung One Piece. Kasi for now, kaya lang na-keep na, kumbaga, yung isang napakahabang kwento gaya ng One Piece cohesive dahil yung author buhay pa. At kumbaga plano niya na yung lahat sigurado, meron siyang mga nakasulat somewhere na binabalik-balikan lang niya para mak-keep track siya. Pero nga mga times na may feeling ako na nagiging na out of nadiderail pa minsan-minsan yung One Piece kasi nga haba na talaga. Hindi naman yun katakataka. Pero alam niyo yun, nakakapag-alala lang. Pagay, si Mayumi Tanaka, merong siyang tinetrain. Boses ni Luffy Actually, lahat yung unang 5, meron silang tinetrain na mga, nasasalo sa voice acting in case na may mangyari sa kanila. Kasi ilang taon na si Tanaka. Magsi-70 na yata yun. Si Masako Nozawa, meron din siyang tinetrain na nakamukha na boses niya. Para lang ma-secure na dire-diretsyong mabobosesan yung anime ng Dragon Ball. Same with One Piece, ganun din. Kasi ang alam ko yung sa VAs nila, yung voice actors nila, nagtitrain na ng mga kapalit. Sila, Kasi grabe, sobra naman. Ilang taon na yun? True. 60 plus na magsi 69 or 70? Si Masako, 70 na siya. Diba? Mas matanda pa siya kay Toriyama. So, yun nga. Alam niyo yun. Si Mayumi Tanaka na boses ni Luffy, sa mga hindi nakakalam, siya rin ang boses ni Kirin. So, dalawang mabibigat na characters yung maapektuhan pag may nangyaring masama kay Mayumi Tanaka. Kaya, ang hirap lang, merong particular, hindi ko to ginajudge siya. Maaring mali ako, maaring tama ako. Pero ako lang ba? Medyo close-minded yung Japan pagdating sa ganong klase ng change. Hindi sila masyadong accommodating pagdating sa change. Kaya kailangan gradual yung pag-introduce sa kanila ng mga bagay-bagay na gano'n. Well, yes. Ganon din. Kasi, biri mo, meron din silang culture na yung parang pakiramdam nila pag mamayari nila yung idols. Diba? Actually, hindi lang idols. Sobrang galit na galit sila. Oo, diba? Mapapansin nila, maiba lang ng konti yung boses Ganun sila ka-partikular Ay, may idadagdag pa pala ako doon sa listahan na nawala yung author bago matapos yung manga. High School of the Dead. Naalala ko yun. Parang college na yata ako. College tayo nito. Paano siya? So, finorce natapos siya? Tinapos siya forcefully? Hindi. Naputol na. Putol talaga? Kahit yung anime nga, isang season lang dun Oo. Tapos 2 movie lang, maliit. Gustong-gusto ko pa naman yung kasi parang may character na kamukha ko doon. Yung siraulong yung gun nut. Yung gun nut. High School of the Dead? High School of the Dead. Yung may kakaibang naputo lang siya basta. boob physics. Wow, okay. Diba? Mahirap yung mga ganun, tol. Yung napuputol yung Kaya, kinaabahan din ako minsan kapag yung sasabi na, hiatus tong manga na to. Oh, shit! Madalas mangyari sa Hunter x Hunter yan. Ilang beses na nag-hiatus si Togashi Sensei. Kaya mo, kakano nga lang nung diba? One Punch Man. Re-resume lang. Kaya nga. Kaya, alam mo, medyo nagli-lean towards light novels na ako Kasi natatapos sila. Kasi yung kada volume ng light novel, tapos yung arc. Pero syempre may super overarching ka na storyline na baka matapos pero yung kinakaharap nung hero or anti-hero mo, tapos yung kalaban, di ba? Kukuha mo yung main idea. Oo, nakukuha mo yung
gustong nung author do sa volume na yon. Kaya mas naglilin na ako towards that. Mahilig naman tayo kasing magbasa. So, ang hirap sa manga, linggo-linggo kasi. Mahirap talaga pag-aasa ka sa manga. Kasi, alam mo yun, una sa lahat, overwork niyang mga mangaka eh. Laging puyat, laging gutom, hindi malusog ang lifestyle. Yun nga. So, medyo dangerous talaga yung kanilang pamumuhay. Totoo. Ay, sino nga ulit yung writer ng One Punch Man? Si One, 'di ba? Pero ang artist niya sa iba. Sa Japan, kasi si One kasi siya yung sa webcomic. Yung sa manga, yung author ng One Shield, I Shield 21. I Shield 21, tama. Author ng diba? I Shield 21. Biruin mo, pwedeng mag-focus yung illustrator doon sa illustration, yung writer doon sa story. Parang wala rin lang ng story kasi, di ba? Gag manga siya talaga eh. Gag manga talaga, parang nagiging seryoso lang siya dun sa manga iteration. Oo. Kahit paano tapos na yung My Hero Academia at saka buti na lang Demon Slayer. At Demon Slayer matagal-tagal na. Actually, umiiwas talaga ako doon sa spoilers ng MHA kasi gusto kong mag-anime only lang. Doon sa MHA. You know why? Kasi ang cool ng superheroes, tol. Sa mundo nilang galing. Ganda ng writing. Ako, ayoko nga malaman kung ano mangyayari doon sa American superhero eh. Shut up. Kasi may nag-i-spoil pag nakakita ko sa Facebook na nag-i-spoil ng yung pipikit ka tapos mag-swipe up ka na lang. Ang Facebook na pwede mong i-cover? Wala ba? Ang daming page. Yung page na maano mo. Yung page lang maano mo doon. May mga ganong... Oo, yun. Yung page lang mismo na pwede mo i-block. Pero yung mga iba, wala. Ganun din. Block mo yung mga pages kasi iba din na naglalagay ng spoiler. Kasi picture na lang dun. Yung manga. Pero pag nakakita ko ng spoiler alert, tapos parang nakikita ako ng My Hero Academia na art, skip. Kasi gusto ko talagang panoorin yung nun. Yung anime nun. Kailan susunod? After nung pagdating ng Americans? I don't know, yung laban na yata ng laban ng Americans versus Japanese villains eh. Parang gano'n na yata yung dadating nun eh. Kakapit doon sa UA yung... Alam mo, Dragon Ball magandang gateway anime yan, di ba? Kasi ang dami sa atin na yun ng una. Kasi unang-una, yung story niya 1/10. Difficulty rating 1/10. Difficulty rating, not necessarily yung story, yung madali siyang intindihin talaga. Pero yung action niya pare 10/10. Yun ang concentration ng yun talaga yung dahilan ko ba't ginawa yung manga. Tapos 'di ba pag yung mga bata kayo, tapos ako yan. Ako yan. Namimili ka ng karakter na makaka-relate. Naalala ko noon nung maliliit kami, basta isang karakter yung ayaw niyang maging siya. Si Yamcha. Meron pang gustong maging ulong siya eh, di ba? Pero si Yamcha walang may gusto eh. Kaya hindi kasi mga asaran sa classroom nun. Yung asaran na, Hindi, ako si Goku. Hindi ko, kaliit-liit mo, ikaw si Vegeta eh. Hindi, dapat sila sino nga ulit yun, yung Siopaw na kasama ni Tenchinan? Si Chaozu. Chaozu. Di ba? O kaya yung pinasabog yung sarili niya, sinapa, hindi namatay. Di ba? Kawawa eh. Iwatay, libutin, may Dragon Ball eh. Tumawa lang sinapa eh, buwisit eh. Di ba? Yung ganun, I mean, pwede kang maging strongest human tapos ang pangalan mo Yamcha pala. Kawawa ka naman. Pag naglalaban yung mga alien, nakatayo ka lang doon sa gilid. Yay! Sino yung shota ni Gohan? Si Videl. Yun, na-unlock niya yung sarili niya, di ba? Na-unlock niya yung power niya. Di ba? I mean, may cheating siya. Yung Dragon Ball, napakaganda niyang gateway na anime. At ako, naghahanap din ako ng gateway anime na i-share ko sa pamangkin ko pag yung natripan na niya mag-anime. Dragon Ball. Kasi totoo lang, ayoko ng mga western shit ngayon na hindi naman sa animation eh. Yung iba parang mga character designs lang na ginagawa nila ng parang kwento. Computer generated na images. Katulad na yun, parang ang digital circus ba yun? Hindi ko alam. Yung Skibidi Toilet. Hindi ko na alam yun.
Diba? Maano mo kapag yung may bata ka sa bahay na nanonood ng YouTube Kids. Yung parang bang tipong, ano ba yan, yung parang ang reference mo is SpongeBob gateway cartoon para sa mga bata, ganon. Well, maganda yung SpongeBob as a gateway cartoon para sa mga bata kasi may mga values. May value siya. Pero medyo matanda na yung SpongeBob. Pag nag-focus ka dun sa bad parts katulad ng mga kalokohan na ginagawa ni SpongeBob, masama siya. Masama siya, oh. 'Di ba? Pero yung mga values na tinuturo per episode, good siya. 'Di ba? Yung mga ganun yung mga values minsan nawawala na rin doon sa mga media na kino-consume natin palagay ko. Kasi ang goal talaga kasi is to entertain. Tsaka ang goal mo is to short term, seconds. Biri mo. Patay na yun, di ba? Sino? Gumawa na ano. Stephen Hillenburg? Oo. Oo nga. Wala na rin yun. Kaya nga... Inisip ko, siya ba yung patay o yung voice actor ni SpongeBob? Inisip ko. Hindi ko maalala. Dati nga na-chismis si ano, di ba? Sa Blue's Clues na namatay pero hindi naman Steve. pala. Si Steve. Uy, nag-hello sa atin yun ng pandemic di ba? Oo nga. Hindi nga siya patay. Kaso nga kasi 2021 Ang sabi niyang dahilan, di ba, yung in the bottom of financial troubles tapos severe depression, nag-hello sa si Steve diba? Mula sa childhood mo. Tangina, umiyak ako tol. 10 years old ako nung Blue's Clues nung unang pinalabas sa Pilipinas. Oo naman. Hey, how are you? Sabi ko, shit, Kuya Steve. Asan ka, Kuya Steve? Alam ko doon sa interview niya, ang naging problema niya kung bakit siya tumigil sa pag-host ng Blue's Clues, yung alopecia ba yun? Yung pag ano ng buhok niya. Alopecia? Hindi ko rin, alopecia. Alam ko, meron siya nun Yung nakakalbo siya. Baka yung sa baka din may ganung problema, baka din sa production or whatever, parang ganun. Hindi, pero yun. Wala mo production kasi pinalitan nga siya, di ba? Oo, I mean production ba yung mga tao Baka na nagpo-produce nung show, baka kasi meron mga showrunner, baka kasi diba magkaroon may siya ng problema doon. na nagbanda siya or yung nagsawa siya sa pagiging host ng isang children's show. Alam mo, puro chismis lang naman kasi puro yun chismis yan Yun diba? Pero yun nga, alam ko nga, kinonfirm niya, yun nga ang problema niya sa buhok. Okay. Kasi syempre parang ang bilis niyang tumanda dahil doon baka nga magkaroon ng conflict sa mga bata dahil ayun nga. Hindi ba kasi parang kumaga ganun, naging pillar na rin siya ng western shows nung pa-decline ng ibang mga show like katulad ng Sesame. 'Di ba? Lumilipat yung ibang bata sa kanya kasi medyo mas educational. Tsaka iba yung sa kanya Iba yung approach sa kanya. CGI ba yun? Yes, lahat yun. Siya lang mag-isang tao doon. Hindi ba forced perspective na 2D? Baka halo, more or less. Pero may mga graphics pa rin na ginagamit kasi gumagalaw. Kaya mga puwan. Yun, mga props na solid. Mukha lang cartoon. At saka yung notebook na ginagamit niya. Birahin mo, ang gateway, Blue's Clues, Dragon Ball. Sabay yun Sa umaga sa atin yung Blue's Clues nun Educational and violence, pare. Iba yun sa atin, di ba? Diba? Kaya litong-lito yung mga Genoa I mean, mahilig tayo makipagbasag ulo ng mga bata tayo, siguro. Maybe. Mga Genoa influence din yun. Alam mo yun, kahit na grown up na tayo para tayong mga kidult, hinahanap pa rin natin yung mga bata na ewan ko, ano ba tayo? Sa akin. Diba? Ang generation ba natin ay bound ng nostalgia masyado? I mean, kasi siguro marami tayong media na kinalakihan. Tapos nagkaroon tayo ng certain parang taste. Alright. Certain taste para doon sa mga bagay na wala tayo noon. Maybe. Or yung nakikipag-compete tayo palagi. Kasalanan to ng consumerism kasi pinagsasabay nila yung balita at saka yung cartoon Tsaka pinagsasabay-sabay nila yung release ng mga magagandang laruan Wala kang pambiling magulang ko Saan yun? Ano yung series na yun sa HBO? Yung may talking bear na malaki. Bear in the Big Blue House. Hindi, HBO nga Talking bear na malaki? His Dark Materials yung tumawid sila sa Earth natin. Yung sinabi na they live in a world full of consumerism. Okay. Dalawang yan. Yung interdimensional chorbs. Kasi tumatawid sila. Pansin nila sa atin they don't want power, they just want to live like slaves. Parang ganun. Slavery sila sa technology tayo. Diba? I mean, slave ba tayo? Nag-e-enjoy naman tayo di ba? Merong mga slaves na ang ano nila
okay lang sa kanila na maging slaves basta nag-enjoy sila. Naalala ko noon. Yes, I mean, slaves sa technology. Yun yung sabi nila. Kasi nga lahat tayo nasa screen daw. Lahat may hawak na kung ano man device. Hindi slave. No, slaves tayo talaga, pero tayo hindi natin nahahalata kasi na-entertain tayo. Pero siguro, technically slaves talaga. Slaves tayo ng mga mangaka na binibitin tayo linggo-linggo. Ganoon ba? Parang okay weekly, inaabangan mo yung manga release nila. Di ba parang ano yan eh. Kasama yan doon sa dito. Yung pinagpapalit mo yung kalayaan mo para sa konting comfort. Di ba? Ganun siya eh. Okay lang na ibigay mo kasi aanhin mo yung kalayaan mo malaya, kagutom ka naman. Actually, yun yung naging unang mga problem. Di ba parang yung first few years after ng emancipation, isa yun sa naging problema ng mga freed slaves eh. Yung problema mo doon sa oras mo na yun, kung wala kang magawa eh. Sarili mo. Malaya ka nga, pero wala ka namang makakain kasi wala kang trabaho. Yep, walang nag-e-employ sa'yo. Walang nag-e-employ sa'yo, Alam mo, naalala ko tuloy, asan na ba yung mga shonen jump ko na manga? Ganggang custom. Meron ka nun sa'yo. Baka nandun sa atik. Marami yung shonen jump na nakatabi. Siyempre, hindi ko naman mabasa yun noon kasi hindi pa ako marunong talaga mag-ano. Ngayon, maintindihan mo na yun. Ngayon, kahit hiragana, nakakabasa na ako na medyo consistently. Tapos pag nabasa mo siya, wag lang akong babanata ng kanji. Ay, nakabisa kasi yun eh. Pero yun, may mga issues ako ng Shonen Jump na ang front cover si Goku. Front cover One Piece, ganyan. Toriko, yung time na yun, sila yung magkakasama nun sa mga collab eh. Toriko, parang wala. Wala kang Toriko? Ang alam ko One Piece lang tsaka Dragon Ball yung most. Full Metal, wala ka? Ay, kaso hindi sa iba yun eh, no? Gan yata yun, Akamaru, parang ganun. Basta. Gangan no Akamaru. So yun, naalala ko tayo na yung mga manga ko na nakatabi sa bahay, yung sana hindi pa sila inaanay. Kasi kung mainit yun, baka naman. Kasi ang anay naman, nag-a-act lang sila sa cellulose pagka medyo basa eh. Kasi mas madali siyang kagatin. Sana. Yun nga. Ang mamimiss natin dun sa mga gawan, sa mga works ni Akira Toriyama Sensei. Yun nga, yung Dragon Ball na medyo generational forming din siya. And I hope na ipasa niya yung parang timeline, yung idea ng kwento, yung ideas nung kwento sa staff niya, no? Para yung rumors kay George R. Martin. Tanda na rin yan, diba? Hindi niya pa tapos yung dalawang last books ng Game of Thrones. Yun nga. Parang may rumor daw na nagsulat siya ng mga ending ng each character. Na kung dahil na sa Game of Thrones nun, series, diba? Ongoing pa nun. Niligad daw yun sa secret vault na sign ng lawyer niya. Ilalabas na daw yun pag namatay siya. Para lang kung mamatay mo siya, diba? Tapos yung books tsaka yung series. Yun yung ending ng mga each character. Pero rumors lang naman yun, diba? Rumors nga. Natapos naman niya eh. Hindi counted yun. Hindi pa tapos yung libro. Ang alam ko Hunter x Hunter writer to eh. Sinabi na daw nung Hunter x Hunter writer yung endings ng mga characters. Doon sa isang kakilala niya. Kasi nga may sakit nga kasi siya eh. Okay. So yun, sinabi na niya yung ending ng mga characters, yung mga plot lines na mangyayari sa kanila, ganyan, yung mga character development. Tapos ito yung parang general timeline ng story na mangyayari. Parang by the time na mawala ako, ikaw na matutuloy, di ba? Parang ganun. I mean, mahirap kasi kapag yung ganyan na sobrang tagal na nung series. Totoo. Di ba? Tapos parang hindi niya mahanapan ng closure kasi alam mo yon, pagka tinapos mo parang meron pang kulang or parang meron pang gusto kang ituloy or idagdag. Yun yung parang tayo, di ba? Bilang mga author tayo ng sarili nating mga ginagawa na. Although hindi natin siya pinapublicize. Malang araw, malay natin, di ba? Pero alam yun, bilang nagsusulat din, nahihirapan din akong tapusin yung mga kwento lalo na pag napamahal na sa akin. Kasi alam mo yun, habang tumatagal na dinedevelop mo yung karakter nung sinusulat mo, nabubuhay siya sa isip mo eh. And pagka tinapos mo yung kwento mo, parang pinapatay mo yung karakter na may buhay. So, yun yung struggle ko bilang author. So, palagay ko, kaya si Toriyama, nahirapan siyang tapusin yung Dragon Ball. Pero,
to give an example lang, yung unang light novel na nabasa ko na nag-enjoy talaga ako, yung Mushoku Tensei. Kasi nga, nag-enjoy ako doon sa season 1 eh. So, tinuloy mo sa light pagkatapos novel. ng season 1, ang ginawa ko, binasa ko yung volume 1 ng, light novel. Ngayon, ang nangyari, recently lang released yung English translation. Translation nung last volume niya. Which is volume 26 yata. Okay. Yun na, closure na ng mga characters, tol. So, natapos na rin. Natapos na ni Rifujin no Maganote Sensei yung yung mismong kwento. Yung anime na lang yung hinihintay ng ibang tao. Pero ang maganda nung kasi, may beginning tsaka end yung kwento mo. Okay. Pero kasi alam ko, Mushoku Tensei ay hindi naman shonen manga. Hindi siya shonen. Malamang sa hindi, ilang volumes lang ang gagawing anime nun. Palagay ko ilang volumes lang din yung magiging anime, probably. Pero yung manga nun sigurado tatapusin gaya nung ginawa sa Haruhi. Yes. Tatapusin ng anime, ang manga nun. Yung anime, tinamo sa Haruhi. Pero alam ko sa Haruhi, ang plano nila talaga season 3 or 4 eh. Aabutin yun sa mountain cabin eh. Pero ang ganda nung ang ganda nung character design. Pero yung Mushoku Tensei palagay ko abutin ng season 4 siguro naman or season 5 kasi 26 volume siya, ang dami, no? Pero yun kasi ang sabi nga ng kapatid ko, ang karaniwan talagang purpose ng anime when it comes to adapting light novels or manga is to promote the light novel and the manga. So once na promote na nung anime in a finite number of seasons yung manga at saka yung light novel, karaniwan tumitigil na siya sa pag-a-adapt into anime. Yes. Yun yung malungkot doon, kaya kagaya nyo yung mga magagandang kwento ngayon gaya ng Soso no Frieren, Oshinoko, yan, Mushoku Tensei. Alam yun, mahirap tanggapin. Pero kung anime only fans kayo, you have to get ready na matatapos siya nang hindi tatapusin yung manga or yung light novel. Kaya kailangan marunong kayo magbasa ng light novel at saka ng manga. Iintayin nyo talaga siya every week kasi ang anime is for, promotional purposes lang. Kasi if I remember correctly, ano nga ulit yung isa mo nang nabanggit bukod sa Haruhi Suzumiya? Ayun. Yung Haruhi Suzumiya na-promote na. Hindi na in-animate yung iba pang works, di ba? Yung, ano pa yung isa mong sinabi? Soso no Frieren. Meron bang light novel ng Soso no Frieren? Alam ko manga. Diba? Manga, o yun. Pero, di ba, to promote the manga. Tapos, may idadagdag pa ako dyan sa listahan na yan eh. Slime. Tensei Slime. Okay. Actually, tuloy-tuloy pa rin yung pag-adapt ng Tensei Slime at wala pang signs of stopping. Wala pang signs of stopping. Pero namang yung anime. Kagaya niyan, yung Dragon Ball. Okay, yung manga niya dire-diretso ganun din yung anime. Ang Full Metal Alchemist tinapos din di ba? So merong mga swerteng anime. At syempre, swerte yung mga fans nila na tatapusin yung buong manga series. Marami naman din nun, pero hindi kasing dami. Hindi kasing dami nung mga hindi tinatapos. I mean, mas malaki nga yung ginagastos nila sa animation tapos true, di ba? Tapos para lang i-promote yung yung manga, paperback, di ba? Yung mga paperback volumes. I mean, yung Black Clover nga hanggang ngayon mayroon pa eh. At saka tapatin natin yung mga sarili natin, hindi naman sa di ba? Nothing against the manga artist, pero di ba mas enjoy ng konti talaga manood ng anime kasi ang sarap makikita nung nakikita mong gumagalaw yung characters. Well, tapos yung paborito mong character, actor or actress. Ako, merong time na lokong-loko kay Aya Hirano nun. So, alam mo yun? Dahil sa Eye Shield. Dahil sa Haruhi. Haruhi. Oo, di ba? So, nabasa ko yung buong manga ng Haruhi. Bago ka into Eye Shield. Hindi, Eye Shield muna. Nauna ako sa Eye Shield, pero hindi pa ganun kasi Aya Hirano nun. Yun. Pero meron ding minalas, tol. Death Note. Napakaganda ng manga. Tama. Masterpiece. Manga. Yung manga. Anime adaptation niya. Pagdating doon sa anime adaptation, what? Tol, gaya nga, ito yung example ng promotional. Pinopromote lang talaga yung manga. Siguro yun talaga yung purpose nun. Kasi nga, maganda talaga yung manga niya. Basahin niyo yung manga niya. Pwera yung, ewan ko lang Pero alam mo, palagay ko, one of the best scenes in voice acting, yung pagtawa ni Light. Ang horrible talaga. Nung nanalo na siya. Oh my goodness. Alam mo yun, alam mong mali, pero goosebumps. Pero masaya ka para sa kanya. Kasi alam mo yun, alam niyo yun, kasi gaya nga ng sinabi namin kanina, bida si Light nung kwento,
alam mong okay naman yung ginagawa niya, pero mali kasi yung ginagawa niya. Tama. Ay, isa rin yung Attack on Titan. Recent na Oo, May light novel ba Attack on Titan? Manga lang, ano? Ang alam ko manga tsaka light novel eh. Kasi meron ding mga anime only Hindi kasi ko nag-follow na ng Attack on Titan after season 3. Kasi sabi ko, malabo na tong magkaroon ng season 4. Tapos nagkaroon ng season 4. Season 4 part 2. Season 4 final. Season 4 final 4 book binding. Ano yung thesis ba yan? season ba? Chapter? Di ba? Season 4 super final na ito for book binding. Reviewed na ng panel .x. .docx. Patay tayo dyan, di ba? So, ayun medyo na ako doon sa Attack on Titan. Pero maganda yung action. Action is the best. Kapag yung magre-relax ka na lang, ito turn off mo na yung brain cells mo. Ayun, yeah. Basta, napakalaking hole yung iniwan ni Akira Toriyama Sensei. Madalas sa mga Jump Comics naman yung dire-diretso yung anime adaptation. Vis-a-vis manga. Tama. Pero, I don't know, kasi dahil siguro lalaki yung main demographic ni Akira Toriyama Sensei. Medyo medyo silent pa tayong nagtitribute sa kanya. Buong daigdig talaga nagluluksa para sa sobrang nag-define ni Akira Toriyama Sensei ang isang buong generation ng mga batang tito. And that is the truth. Yeah. At marami pa siyang i-influensyahan, mababagong, maapektuhang mga buhay. Siyang tunay, pare, siyang tunay. Katotohanan yan, men. Kung nasan man po kayo, Akira Toriyama Sensei, sige, mag-enjoy ka na lang ng bakasyon mo. Pagod ka na siguro Enjoy niya lang po ang bakasyon niya. Mag-enjoy ka na lang dyan, men. Well, kung totoo yung conspiracy theory na itong buhay na to, Oo, di ba? May halo na lang siya doon, tapos naglalakad na siya doon sa Snake Road. Malamang sa hindi nagsusulat pa rin siya, di ba? Malamang sinusulat lang ang hirap naman nun, men, po siya. Napagod ka na nga dito, tapos mapapagod pa kapatid sa kabila, no? Kasi apparently, walang katapusang buhay yun. Either way. Sinabihan siya ni God, tapusin mo yan. Tapusin mo yan. Tapos magkakaroon pala ng epiphany yung isa sa mga assistant niya. Mapapanaginipan niya, eto yung gagawin mo sa mga storya na yan. Okay, pare, Apollo Kibulo. Basta, salamat po. Salamat po. Sa mahigit 40 years. Mahigit 45? Kulang 40 years. 45, 48, parang ganung years na pag-drawing ng Dragon Ball. At syempre, meron pa siyang mga ibang likha. Alam ko yung Dragon Quest na naging... Dragon Quest na naging game. At saka naging manga. Siya ang nag-drawing nun. Hindi ko sigurado kung siya yung kwento, pero alam ko kanyang artwork. Art eh. Art. Yung Toriko, parang siya rin eh. Hindi ako sure. Pero parang inspired lang. Parang ganun. Pwede. Maraming na-inspire na mangaka, na story writers, at saka mga readers si Akira Toriyama. Anime, manga, and parang basically parang lahat ng anime fans no? Will forever miss him. So, ayun. Mga Pumpkins, medyo mahaba-haba na tong episode na to, pero sobrang appreciate talaga namin si Akira Toriyama. May habol nga lang pala ako, kasi para din sa mga anime fans, sinabi ko na to sa inyo kanina. Okay. Condolence din po kay sa voice actor po ni Chibi Maruko-chan. Pinalabas din po yun dito sa Pilipinas. Parang a few days after lang na pagkamatay ni Akira Toriyama Sensei, siya naman po. Sumunod din, ano? Oo. So, marami ring mga fans ang Chibi Maruko-chan kasi Kodomo anime yun. Kasi bata siya. So, marami ring... Hindi katulad ng mga gusto natin, violence. Yung sa kanya medyo bratty lang yung character. Tawag dito. Sino yun? Yung ginawa ng boses ng Salbakuta o kinanta ng Salbakuta. Si Shin-chan? Tsaka ano nga ulit? Cyborg Kuro-chan. Yun. Yung nasa Channel 13. Yun. O, paano? Okay. Hanggang sa muli. Paalam! Hindi, yun nga yung pang-ano natin, di ba? Yung pang-cover natin. Oo, kay Goku nang galing yun eh. Di ba? Kay Roshi. Yun ba yun? Master Roshi yung Kamehame. Hindi, yung hanggang sa muli, paalam. Di ba? Si Goku yun. Galing kay Goku yun. Hindi.
Ay, yata. Yung sa yung voice pambati out niya kapag yung Pero ano. alam ko nga kay Pong Pagong din. Alam mo na, basta ang spirit bomb na lang tayo. Oo, sige. Taas yung mga kamay niyo sa mga screen. Bye-bye.